Habang natutulog ako, bigla kong naramdaman na parang may gumagalaw sa loob ng kumot. Sa una, akala ko guni-guni lang dahil sa antok. Nagbabalak pa akong matulog ulit nang biglang may humawak sa isang bagay na hindi dapat hawakan at inalog-alog pa. Sa sakit, napatalon ako. Nang iniisip ko kung anong bagay ito, gumalaw ulit ang kumot. Natakot ako kaya nagtago ako sa sulok ng dingding. Inisip ko na hindi ito tama, kailangan kong tingnan kung anong bagay ang nasa loob ng kumot. Nang lakasan ko ang loob kong buksan ang kumot para alamin kung ano ang nasa loob, biglang sinipa ng kung anong bagay sa loob ng kumot sa lupa. Muntik na akong mamatay sa takot. Pagtingin ko, si Yanchiyo pala. Hindi ba't bakit ka nasa loob ng kumot ko? Parang hindi niya naririnig ang boses ko. Kinukusot lang niya ang kanyang mga mata. Kuya, magandang umaga. Ang pagtawag na kuya na ito ay parang kinikiliti ang puso ko. Magkababata kaming dalawa, magkasama mula pagkabata. At hindi kami tulad ng karamihan sa mga kamag-anak na umiiwas sa isa't isa sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Sa halip, araw-araw kaming magkasama. Ito ay nagdulot sa mga kaklase namin na palaging nanunukso. Unti-unting nawala ang interes sa pagbibiro. Kahit ang mga guro ay nagtatanong sa amin ng hindi mabilang na beses. Pero iniisip pa rin nila na normal na magkasintahan kami. Yanchiyo, hindi kami magkapatid. Alam ko, parang magkapatid nga lang. Hindi ba pwedeng idagdag ang salitang mahal? Nagtatalo kaming dalawa. Marami ang hindi naniniwala. Sa totoo lang, hindi rin nakakapagtaka na hindi sila naniniwala. Dahil hindi naman lahat ng magkababata ay kayang manatiling inosente sa gitna ng mapanghusgang pananaw ng karamihan. Kaya kusa na lang nawawala ang mga tingin na yon. At patuloy pa ring tinatawag ni Yanchiyo na kuya. Mula sa kindergarten hanggang sa senior high school. Ang relasyon naming dalawa ay masasabing matatag. At hindi lang ang mga tao sa paligid ang tumitingin sa amin bilang magkapatid. Kahit ang aming mga magulang ay naniniwala na imposible kaming maging magkasintahan. At dapat kang maghanap ng kasintahang katulad ni Xiaoyu sa hinaharap. Narinig mo ba? Iyon ay, dapat ka ring maghanap ng kasintahang katulad ng kuya mo. Ang mga salitang dapat ay nakakatuwa ay tila nakakapagtaka. Hindi ba pwedeng ang taong iyon ay ang sarili ko? Kaya sa ganitong sitwasyon, nadagdagan sa puso naming dalawa ang isang. Paano kung ganito rin ang iniisip ng isa? Kaya mas mabuting huwag munang umamin. Ang mga mata naming dalawa ay nakatuon na sa isa't isa. Kahit hindi namin alam ang iniisip ng isa't isa. Basta't may mga lihim kaming dalawa. At pareho pa ang mga iniisip. Ang sitwasyon na ito ay nagpatuloy hanggang sa senior high school. Tumingin ako sa kanya na patuloy na naglalambing at tumatawa sa kama at napailing na lang ako. Ano ang magagawa ko? Kahapon lang, biglang lumapit sa akin ang tatay ko na may seryosong mukha. Anak, makinig ka sa akin. Malapit ka ng magkolehiyo. Ito ay isang kritikal na panahon, ngunit kami ay masyadong abala, kaya upang masiguro na makakuha ka ng mas magandang pangangalaga. Napagdesisyonan na namin ng pamilya ni Xiaoyu na pagsamahin kayong dalawa para magsama sa isang bahay. Magkasama sa bahay. Medyo naguluhan ako sa biglaang sinabing ito. Bago pa ako makasagot, hinampas ng tatay ko ang mesa. CJ! Dahil pumayag ka, mahal naming anak, wala kaming problema bilang mga magulang, hindi ba? Aling mata ninyo ang nakarinig na nagsalita ako. Pagkatapos ng kaunting kaguluhan, binalot ng mga magulang ang dalawa. At ipinasok sa inuupahang bahay malapit sa paaralan. Anong nangyayari? Ako at si Xiaoyu ay magkasama na sa bahay. Parang hindi naman masama. Si Yanchiyo sa tabi ko ay hindi rin mapakali, niyakap ako sa buong daan. Kuya, magkasama na tayo sa bahay, hindi ba? Ang ganitong pananaw ng magkapatid. Ang magandang maidudulot sa dalawa ay makakagawa sila ng ilang bagay na malapit bilang magkapatid, tulad ng paghawak ng kamay o pagtapik sa ulo. Pagkatapos, yakap. Ano naman? Anong masama kung magkalapit ang magkapatid? May problema ba? Wala naman, okay. Tinitigan ako ni Yanchiyo gamit ang kanyang malalaki at buhay na mata. May kasama pang bahagyang kasiyahan sa pagtatanong. Sa totoo lang, napagdesisyonan na rin niya sa kanyang isipan. Nga, sa ilalim ng isang bubong na tayo maninirahan. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Pwede ring magtulungan. Ito ang iniisip ni Yanchiyo. Napakaganda. Sa ganitong paraan, maaari kong subukan ng may tapang. Sa halip na subukang manligaw, baka isipin ni kuya na kapatid lang ang turing niya sa akin. Tinitigan niya ang gilid ng aking mukha. Mas lalo ko siyang nagugustuhan habang tinitignan ko siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ko ang sarili kong nagmumura habang tinitignan ang cellphone ko. Dahil may tumawag sa akin mula sa isang tour group, sinabing hindi nila makontak ang mga magulang ko. Kaya tinawagan nila ako bilang emergency contact. Pagkaraan ng ilang sandali, tumunog din ang cellphone ni Yanchiyo. Parehong tawag, parehong dahilan. Talagang pinaglalaruan nila ako. Sabi nila abala sila sa trabaho kaya aalis ang dalawang pamilya. Ang totoo, iniwan nila ang mga anak nila na malapit ng magkolehiyo para magbakasyon. Sinong magulang ang gumagawa nito sa kanilang mga anak?
Kalaunan, tumawag ang mga magulang pabalik dahil dadaan daw sila sa mahaba at mahabang tunel papunta sa airport. Nagpahayag sila ng taos-pusong paghingi ng tawad sa dalawa sa telepono. At sinabing gusto lang nilang magbakasyon. Kung kaya nyo, hulihin nyo sila. Pagkatapos kong marinig iyon, nawalan ako ng pag-asa. Hayaan na nga, ano pa bang magagawa ko sa mga magulang ko? Pagbigyan na lang. Kaya sa sobrang inis ko, agad kong sinabi kay tatay kung saan niya tinatago ang kanyang secret stash. Pagkatapos marinig ang naghihirap na boses ni tatay, saka lang ako nakaramdam ng kasiyahan at binaba ang telepono. Ang sugatan kong puso. Sa wakas, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Nagpakawala ako ng isang nakakalokong ngiti. Pero buti na lang. Nandyan si Xiaoyu. Pinapanood ko ang na kahit magkatabi kami, inilalaan pa rin niya para sa kanyang kuya. Hindi ko maiwasang isipin na talagang babae si Xiaoyu. Paano pa kaya kung magkaroon siya ng boyfriend? Mas magiging babae pa kaya siya? Bigla akong nakaramdam ng kaba. Hindi ko maiwasang mainis. Sa isiping sa hinaharap si Xiaoyu ay makikipaglapit sa ibang lalaki maliban sa akin. Nakakaramdam ako ng galit na nag-init sa puso ko. Gusto ko agad makasama si Xiaoyu. Pero natatakot ako. Natatakot ako na ang nararamdaman ni Xiaoyu sa akin ay para lang sa kanyang kuya. Kahit na sobrang dikit niya sa akin, nagiging dahilan ito para isipin kong gusto ako ni Xiaoyu. Pero ang relasyon namin bilang magkapatid ay matagal na, kaya hindi na ako sigurado. Anong nangyari, kuya? Nagtatakang tanong ni Yanchiu. Wala, sagot ko at umiling. Tapusin lang natin ito at matulog na tayo. Malapit nang mag-alas 12. Hindi dapat magpuyat. Sumunod na tumango si Yanchiu at sumandal muli sa aking balikat. Sa totoo lang, simula nang magkaroon ng konsepto ng pagkakaiba ng babae at lalaki. Ang dahilan kung bakit hindi nila alintana ang mga tingin ng ibang tao at nanatiling malapit sa isa't isa ay dahil sa maliit na damit na ito. Naku, kung alam nyo lang kung paano tayo tuksuhin ng mga kaklase natin noon. Ayaw bitiwan ni Xiaoyu ang damit pero ako mismo ang nahihiya at nagalit. Naaalala ko pa noon, nakatulala si Xiaoyu at namumula ang mga mata. Dahan-dahan niyang binitiwan ang kamay ko. Hanggang sa pag-uwi namin sa subdivision pagkatapos ng klase, hinawakan niya ang sulok ng damit ko sa pasilyo. Kuya, huwag mo akong iwan ha. Huwag mo akong kamuhian, umiiyak na sabi ni Yanchiu na pulang-pula ang ilong. Umiiyak siya habang nagsasalita. Ang mga luhang hindi niya pinakawalan sa school dito bumagsak. Bumagsak sa puso ko at nagdulot ng ripple. Gusto kong laging sumunod kay kuya. Kaya kuya, huwag mo akong iwan ha. Please, umiiyak na yumakap sa akin si Xiaoyu. Malambot at mahina ang kanyang boses, pero napakasakit sa damdamin. Totoo rin ang mainit at basang pakiramdam sa aking dibdib. Naalala ko ang sinabi ko noon na poprotektahan ko silang dalawa. Noon ko lang napagtanto kung gaano ako kahalaga sa puso ni Xiaoyu at nalaman ko rin kung gaano siya kahalaga sa akin. Kalaunan, hindi ko na pinansin ang mga tingin ng iba, kaya naman ang mga taong iyon ay nawalan ng interes na manukso. Karamihan sa mga estudyante ng junior high ay nagkagusto sa amin, pero sa high school, hindi na ganito. Talagang iniisip ng lahat na magkapatid kami. Pero ayaw ko ng ganito. Ayaw rin Yanchiu ng ganito. Kaya naman gumawa siya ng plano para magkagusto sa kanya ang kanyang kuya. Para hindi siya ituring na kapatid. Ang plano ay tinawag na Proyekto Pangarap. Sa wakas, dumating na ang pagkakataon. Nakatira na silang dalawa sa iisang bubong. Tapos, sa kalagitnaan ng gabi, kumatok siya sa pinto at sumiksik sa kama ko. Kaya naman kinabukasan, si Yanchiu na antok pa ay ginising ko. Magandang umaga, kuya. Sabi nila, ang mga babae raw na bagong gising ay pinakamaganda. Kung si Xiaoyu ang babaeng yon. Sobrang cute niya. Medyo bumilis ang paghinga ko. Pero walang kamalay-malay si Yanchiu. Sa halip, yumakap siya sa akin at naglambing. Ang malambing na boses ni Xiaoyu na tumatawag sa akin ng tikuya at ang kanyang bango ay umaalingasaw. Halos hindi ko mapigilan ang sarili ko sa lambot na nasa bisig ko. Grabe, inaabuso yata ng babaeng ito na wala sina tito at tita. Kaya naman nagpapasaway siya, ano? Maya-maya, humupa ang inay sa bisig ko. Sa wakas, nakahina rin ako ng maluwag. Pero bigla niya akong itinulak sa kama at mahigpit na kinapit ang mga binti niya sa akin. Kuya, pwede mo ba akong samahan matulog? Pwede ba? Pwede ba? Samahan mo akong matulog. Paulit-ulit na sinabi ni Yanchiu. Sa wakas, napilitan akong pumayag. Ang bait-bait mo, kuya. Kiniskis niya ang kanyang ulo sa akin. Nang hindi ko alam, sinadya pang dumaan ang lambot ng kanyang bibig sa aking kwelyo. Bahagyang umiti si Xiaoyu. Pahina ng pahina ang kanyang boses hanggang sa unti-unti siyang nakatulog. Tapos napansin ko na ako ay niyakap ni Xiaoyu na parang pugita. Hindi ako makagalaw. Nakakainis. Balak ko sanang hulihin si Xiaoyu at tanungin, pero bago pa ako makapagtanong, nahulog na ako sa kanyang patibong. Paglingon ko, bumungad sa akin ang kanyang mahinahon at malambing na mukha habang natutulog. Ang kanyang hininga ay dumadampi sa aking mukha, nakakakiliti.
Kinikilig din ang buong puso ko. Bumuntong hininga ako. Sige na nga. Siyempre, gusto kita, tanga. Sa isip ko yan. At marahang hinaplos ang ulo ni Xiaoyu. Bahagyang gumalaw ang labi ni Yan Chiu at ikiniskis ang aking kamay sa kanyang pisngi. Nagulat ako sa ginawa ni Xiaoyu sa kanyang pagtulog. Akala ko nagising ko siya nang hindi sinasadya. Ang ganda-ganda ni Xiaoyu. Dalaga na siya, kahit na magkasama kami sa lansangan. Kadalasan, may mga taong hindi ako pinapansin at basta na lang lumalapit para manghingi ng green tea, tapos itatakwil ko sila na parang lalayas ng bahay. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit tuwing ginagawa ko yon. Sobrang saya ni Xiaoyu, kasi pinalalayo ko yung mga nanggugulo sa kanya. Hindi ko alam. Ilang panahon na ba ang lumipas? 18 taon na kaming magkasama ni Xiaoyu. Lumalaki na rin siya. At gumaganda pa. Pwede na siyang magka-boyfriend. Iniisip ko kung kaninong lapastangan mapupunta yan sa hinaharap. Hindi ako komportable pero kailangan kong lunukin to. Sobrang gusto ko na magustuhan ako ni Xiaoyu. Kaya nga, kahit ako yung nagmamadali, bakit ko pa tinatanggihan? Kasi alam ko na. Baka ako yung taong makakasama niya habang buhay. Pwede si Xiaoyu sa lahat maliban sa akin. Pero ngayon, nanalo ako. Naging makasarili ako at nakatulog ko si Xiaoyu. Pero nakita ko yung ngiti sa mukha ni Xiaoyu dahil pumayag ako, kaya parang nawala ng saysay lahat ng iniisip ko. Gusto ko lang magpakalunod sa kanyang pagiging romantiko. Hindi ko alam kung saan napunta ang mga iniisip ko. Bumaling ako. Dahan-dahan kong niyakap si Xiaoyu. Punong-puno ng lambot at bango ang paligid. Gusto ko lang i-enjoy tong sandali ng lambing. Kuya, gising ka na. Pagdilat ko ng mata, may nakakatuwang boses na agad akong binati. Gaano kaswerte na mayroon kang isang napakagandang, mabait, at may magandang boses na nakababatang kapatid na babae na gumigising sa'yo araw-araw. Basta, wala na akong antok. Gising na. Xiaoyu, kamusta tulog mo? Hindi maganda? Parang may nakatusok sa kanya sa baba. Nakakailang, may kasamang lambing. Nang marinig ko yan, biglang nawala ang ngiti ko. Sinasabi ko sa sarili ko na hindi ko sinasadya. Kasi naman, may napakagandang babae akong katabi matulog, pero paano naman mapipigilan ng kapatid ko, di ba? Parang ako pa yung nakikitulog. Pero hindi yon mahalaga. Ang gusto ko lang, hindi ako kamuhian ni Xiaoyu dahil dito. Pero okay lang. Masaya na ako na nakita ko si kuya sa tabi ko paggising ko. Sabi ni Xiaoyu sabay kinuskos ang kanyang mukha sa akin. Bumaling siya at dumapa sa ibabaw ko. Tapos naramdaman niya yung bagay ni kuya. Tumayo ang buhok ni Xiaoyu. Agad niyang naintindihan. Bigla siyang namula. Habang nararamdaman niya to, may kakaibang pakiramdam si Xiaoyu, pero ayaw pa rin niyang umalis sa ibabaw ko. Kuya, may masamang balak ka sa kapatid mo. Sabi ni Xiaoyu na may halong lambing sabay sinubsob ang mukha sa lig ko. Kung ako ang unang magsasalita, hindi na ako masisisi. Pwede akong magpatuloy na dumapa sa ibabaw ni kuya. Pero hindi ko alam kung gaano gusto ng dalagita. Akala ko kinamumuhian niya ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, pero sa totoo lang, si Yan Chiu ay kanina pa nakangiti sa loob-loob niya. At prangka pa, kaya nga, hindi pa rin ako lubusang tinuturing ni kuya bilang kapatid. Lumaki ang kumpiyansa ni Yan Chiu, pero ako naman ay hindi ganoon ang iniisip, basta na lang naririnig mula kay Xiaoyu na tinatawag niya ang sarili niya na kapatid. Nanlamig ang puso ko, tama nga, kapatid lang pala ang tingin niya sa akin, gumalaw na naman si Yan Chiu. Naramdaman niya na may tumusok sa ilalim, Xiaoyu, huwag kang gagalaw, naguguluhan ako. Tapos narinig ko ang boses ni Yan Chiu, kuya, yakapin mo ako, pwede ba? Ah, sige ba? Niyakap ko siya, komportable namang huminga ng malalim si Yan Chiu, akmang sasandal sa akin para sumipa ulit. Pero nahuli na agad, gusto mo bang sumipa ulit? Ilang rounds na ba tayong naglalaban? Ang tagal na, paano ka nakalipad sa langit? Hindi ka pa ba kakain? Sa totoo lang, gusto ko lang maglipat ng plato. Dali-dali kong inalis si Yan Chiu sa akin, baka hindi na kayanin ng balet ko, huwag ka nang magalit, huwag na. Alam na niyang mali siya, nagmamadaling humingi ng tawad si Yan Chiu, at nagmadaling bumalik sa kwarto para magpalit ng damit. Habang nagpapalit ay nagrereklamo, walang pagkaromantiko ang kuya, ubod ng tigas, ubod ng tanga, tangang kuya. Pagkatapos magpalit ng damit ay padabog na binuksan ang pinto, pumunta sa hapagkainan, bawat kilos ay sinasadya niyang maging malakas. Akala ko kung saan ako nagkamali kaya siya nagalit, mukhang kinainisan na ako. Dahan-dahan akong pumunta sa hapagkainan, nakita kong nakasimangot ang dalagita, tiningnan ako, at umungol. Nakanguso ng sobra, napaka-prideful, matutunaw na ang puso ko sa sobrang cute. Bakit ang cute-cute ng isda ko? Ang ganda niya higit pa sa mga sikat, habang iniisip ko kung paano suyuin ang dalagita. Nakaramdam ako na may inilagay sa binti ko, hindi mapakali si Yan Chiu na tumingin sa gilid, namumula ang pisngi. Nauutal-utal siyang magsalita, basta kuya, masahe mo ako, papatawarin na kita. Papatawarin na kita sa reaksyon mong ubod ng tigas kanina, tangang kuya, kuya, kung pwede mo akong masahihin.
Pagbibigyan na kita sa reaksyon mong ubod ng tigas kanina, tangang kuya. Tinitigan ko ang magandang paa ng dalaga, kung ganito ang parusa, sana marami pa. Maputi at makinis na paa, nakapatong sa tuhod ko, hindi mapakali na gumagalaw. Hinawakan ko ang hindi mapakaling maliit na paa, at saka minasahe, kuya, dahan-dahan lang. Mahinang sabi ni Yanchiyo, aba, dali-dali kong hininaan ang puwersa. Habang nakatingin sa aking mga paa si Kuya Ksu, palihim nang umingiti si Yanchiyo sa loob-loob niya, sa aking buong pusong pagmamasahe. Kaya naman hindi nakakain si Yanchiyo, nang halos lumamig na ang pagkain, sa wakas ay tumigil na ako. Tutal, hindi siya kumakain buong umaga, kumukulo na ang tiyan ni Xiaoyu kanina, kahit na hindi pa ako nagsawa sa pagmamasahe. Pero hindi ko pwedeng gutumin si Xiaoyu, nakaugalian ko nang abutin, ang ulo ni Yanchiyo. Pero bago ko pa man siya maabot, agad niyang tinapik ang kamay ko, ano ba? Agad na hinawakan ni Yanchiyo ang kanyang ulo. Nataranta sa kanyang mga mata, nasaktan ako sa kanyang tingin, at nahihiyang binawi ang aking kamay. Gusto ko lang siyang haplusin, tinanggihan ako ni Xiaoyu, bigla na lang kaya niyang nalaman. Na hindi kami dapat ganito ka-close, magkatabi pa kaming natulog kaninang umaga, medyo nasaktan ako sa paraan ng pag-ingat ni Xiaoyu. Tumingin sa akin si Xiaoyu na may bahagyang nakakaawang mga mata, at medyo nagtataka, bakit ka nagmamakaawa? Para bang inaapi kita, kuya, nakapamaywang siya, kuya, hinawakan mo ang paa ko kanina. Tapos hahawakan mo ang ulo ko, papayag ba ako? Bahagyang naiirita ang tingin ni Yanchiyo. Bahagya akong natigilan, kaya pala hindi niya ako tinatanggihan, iniiwasan niya lang ako. Hindi, iniiwasan ni Xiaoyu ang kanyang sarili, pero malinis naman talaga si Yanchiyo. Kahit saan, pero Xiaoyu, malinis ang mga paa mo, hindi naman madumi. Sa tingin ko ayos lang, naghahalikan sila, dati pagkatapos kong maglaro ng bola. Marumi ang kamay ko, kaya ayokong hawakan ka, nagalit ka pa nga. Iba yon, paano nagkaiba, tanong ko. Basta iba, nagmamaktol si Yanchiyo, at hinila ako papuntang banyo. Ano ba? Hindi ko ba pwedeng kairihan ang sarili ko? Kuya, maghugas ka na ng kamay. Kung hindi kita pwedeng hawakan, sa mahigpit na babala ni Yanchiyo, masunurin kong binuksan ang gripo. Naghugas ng kamay, bumalik si Yanchiyo sa upuan, nakangiti ang kanyang mukha. Gusto niya ang ganitong sitwasyon, araw-araw nakikipagkulitan kay kuya, masaya talaga siya. Umabot ng mahigit 10 taon ang ganitong kulitan, hindi niya alam kung bigla itong mawawala, paano siya mabubuhay. Sa isip pa lang niya ay hindi na siya mapakali, basta hindi na niya ako kayang iwan. 1 taon, 2 taon, o 3 taon, lumitaw ang isang banayad ng ngiti sa kanyang mukha, 3 taong gulang pa lang sila ay magkakilala na. Nga pala, malapit na rin ang kanyang ika-negatibo 19 na kaarawan. Ngayon ay Nobyembre, ang kaarawan ni Ksu ay nakaraan na noong mga nakaraang buwan. Samantalang ang kanyang kaarawan ay sa susunod na buwan, Disyembre. Nakakalungkot din isipin. Ang kanyang nag-iisang kaarawan ay napilitang ipagdiwang sa bahay dahil sa gulo noong nakaraang taon. Walang maihanda kahit cake wala. Noong mga panahong iyon, sinasabi ng dalaga na ayos lang. Pero nang mag-video kami, nakasimangot siya at halatang malungkot. Hirap akong patahanin siya. Pero ang kanyang nag-iisang hiling sa buhay ay natupad naman. Ang mga pagkukulang ay maaari pang punan. Matagal ko nang napagdesisyonan ito. Si Yanchiyo ay nakaupo sa silya, nakatingin sa pansit na malapit ng lumamig. Hindi ko napigilang maalala noong hinawakan ko ang kanyang paa kanina. Hinawakan ko rin ng ilang beses ang kanyang ulo. Bastusin kuya, mahinang bulong ni Yanchiyo habang nakanguso, ngunit hindi pa rin maikakaila ang kanyang pagkapahiya. Iwinagayway ang kanyang mapuputing mga paa, tila nararamdaman pa rin niya ang haplos kanina. Lalong tumindi ang kanyang hiya. Pagbalik ko matapos maghugas ng kamay, nakita ko ang isang taong nakayuko at nakasimangot. Ipit mo ang buhok mo, baka malaglag sa mangkok, sabi ko. Inilagay ko ang kanyang mahabang buhok sa likod ng kanyang tainga. At nakuha ko ang isang taong namumula mula sa mukha hanggang sa tainga. Dahan-dahang hinihigop ni Yanchiyo ang pansit. Nang maramdaman ang aking ginawa, nahihiya siyang tumingala. Ang kanyang malalaking mata ay nakakatulala at kaibig-ibig. Napaka-cute ni Xiaoyu sa ganitong ayos. Bumilis ang aking paghinga. Nararamdaman ang paghaplos ng malaking kamay sa kanyang mukha. Hinawakan din ni Yanchiyo ang aking kamay at ipinahid ito sa kanyang pisngi. Nakakainis, gusto kong mangasar, sigaw ko sa aking isipan. Pero ang kaya ko lang gawin ay punasan ang sabaw sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos ay umupo ako sa tabi niya na nakataas ang isang paa. Pinipigilan ang isang reaksyon na hindi dapat banggitin. Xiaoyu, pagkatapos kumain, maglakad-lakad tayo. Para masanay sa lugar na ito, tumango si Yanchiyo. CJ. Palagi siyang sunod-sunuran, pero sa akin lang siya nakikinig. Tinitingnan ang kanyang masunuring ayos. Hindi ko napigilang guluhin ulit ang kanyang ulo. Sa pagkakataong ito, nagpigil ako. Gusto sanang biglang tumingala at humalik si Yanchiyo. Gusto kong gumawa ng kalokohan sa kanyang ulo. Gusto kong yumakap at maglambing sa kanyang kuya.
Gusto ko ring isandal ang kanyang kuya sa dingding at halikan siya. Pero malinaw naman sa ngayon, hindi niya gagawin yon. Pero ang hirap magpigil. Ako na nasa tabi niya ang mas nahihirapan magpigil, pero ayos lang. Sa oras ng problema, lulutasin ko. Agad kong itinigil ang pagkatok sa ulo ni Ilang at dahan-dahang tumayo. Xiaoyu, pupunta lang ako sa banyo. Kumain ka ng dahan-dahan. Kuya, hindi ba't kakalabas mo lang? Naghugas ka lang ng kamay. Bigla lang sumama ang pakiramdam ko kanina. Ganoon ba? Nauunawaan Yan Chiyu. Tinapik ko ang ulo niya. May pagkamanhid ang boses, kasabay ng paninigas ng kilos, at gumagapang na naglakad. Bakit parang kakaiba ang kuya? Ang likas na sixth sense ng babae ang nag-udyok sa kanya na sumulyap. Nakahawak na ang kamay sa doorknob, pero sa huli ay natakot at hindi itinulak. Ano kaya? Sayang, napalampas ang isang kapanapanabik na tagpo. Sa panahong nilulutas ko ang aking problema. Mabilis na kinain Yan Chiyu ang noodles. Hindi maitatanggi, ang noodles ng kuya ay talagang masarap. Niligpit ni Yan Chiyu ang mga pinagkainan at bumalik sa silid para magpalit ng damit. Sinabi ng kuya kanina na bababa siya. Habang dumadaan sa banyo, napabuntong hininga siya, ang tagal naman ni kuya. Flash kasabay ng pag-flush ng toilet, natapos ding magbihis si Yan Chiyu at lumabas. Nakasalubong niya ang kuya niya na galing sa banyo. Bakit ang tagal mo? Halos kalahating oras na. Itinuro ni Yan Chiyu ang orasan sa dingding, galit na sinabi, ang tagal mong nakatambay. Kuya, gusto mo bang magsuot lang ako ng mahihirap na damit? Mali. Hindi na maulit. Mukhang sa susunod, kapag wala si Xiaoyu, ako ay hindi masaya. Bigla kong naramdaman na nagtatago ako kay Xiaoyu. Nagnanakaw, medyo nahihiya, nakita ang aking walang hiya na itsura. Hindi rin alam ni Yan Chiyu kung ano ang sasabihin. Hinipan ang kanyang bibig at itinulak ako pabalik sa hapagkainan. Tapusin mo muna ang noodles. CJ, paglingon ko, ang noodles ay matigas na. Gamit ang mga chopsticks, itinaas ko ang mga noodles na magkakadikit. Ang sabaw ay halos nasipsip na. Hindi kasalanan ni kuya. Kawawa, sino ba kasing nagpatagal sa iyo sa banyo? Mas gusto ko pang magtagal kaysa magmadali. Siyempre, hindi ko pwedeng sabihin ito kay Xiaoyu. Sige na nga. Kaya kakainin ko na lang ito para makababa tayo ng maaga. Umupo ako sa upuan na parang tinanggap ang aking kapalaran. Hindi naman masamang kainin ang matigas na noodles. Pero parang may kakaiba. Hindi ko alam kung bakit. At biglang dumilim ang paningin ko. Biglang inagaw ang mangkok. Medyo nagtatampo akong tumingin kay Yan Chiyu, hindi ba? Isang subo pa lang ang nakakain ko, bakit ayaw niyo na akong pakainin? Tiningnan niya ako sa nagpapanggap kong inaapi. Umikot ang mga mata ni Yan Chiyu at bahagyang pinagpagan ako. Magaan ang kanyang tinig. Ano ba ang sinasabi mo? Mamaya, pagbaba natin, bibili kita sa tabi ng kalsada. Kahit tunay kong kapatid, hindi ko pagkakaitan ng pagkain ng kuya ko. Tiningnan ko ang tinapong noodles. Nakonsensya ako sa pag-aaksaya ng pagkain. Ipinangako ko sa sarili ko na ubusin ko muna bago maglinis sa susunod. Pagkatapos, masaya akong nagpalit ng damit. Nakatayo ako sa may pinto pagkatapos magbihis. Sinuot ko ang, Xiaoyu, bakit hindi ka pa nagpapalit? Paano ako makapagbibihis kung nakatayo ka dyan? Dahil sa sinabi ko, bahagya akong umusog para magbigay daan. Igine-gesture ko, ngunit nag-aalangan pa rin si Yan Chiyu. Ayaw pa ring magpalit ng sapatos. Ano na naman kaya ang gusto mo? Napabuntong hininga ako. Kilalang-kilala ko ang batang ito. Hindi na kailangang mag-isip pa. Alam kong may naiisip na naman si Xiaoyu. Puyay, nagsimula ang dalaga, pwede mo ba akong isuotan ng sapatos? Habang sinasabi iyon, itinaas ni Yan Chiyu ang kanyang maliit na paa, hindi alintana kung papayag ako o hindi. Inilapit niya ito sa akin. Nag-squat ako para isuot ang sapatos. Biglang natumba ako. Nabangga ko ang kanyang maliit na paa na nakabalot sa puting medyas. Hindi ko alam kung naamoy niyo na, pero naamoy ko ang mabangong amoy. Itinaas ko ang aking ulo. Iniwas naman ng dalaga ang kanyang tingin. Bahagyang namumula ang kanyang pisngi. Tumahimik siya ng ilang segundo. Hinawakan ko ang kanyang sapatos. Napasigaw siya dahil dumampi ang mga daliri ko. Ngayon lang ako sinuotan ng sapatos ni kuya. Dati, tinali ko lang ang sintas niya. Marami pang unang beses ang darating. Iyan ang iniisip ni Yan Chiyu. Bahagyang nakangiti ang kanyang labi. Sige na, tumayo ako ng bahagya. Hindi masyadong matangkad si Xiaoyu. Dahil malapit kami sa isa't isa. Halos magkadikit na ang aming ilong. Nakangiti akong dumampi sa kanyang batok at ginulo ito ng ilang beses. Nang aalis na ako, hinawakan ni Yan Chiyu ang aking mukha at tinitigan ang aking labi. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Nanlaki ang aking mga mata sa gulat. Ang resulta, narinig ko ang reklamo ng dalaga. Kuya, bakit ang laki ng labi mo? May mga balat pa. Hindi ko sinasadyang kinagat ang mga balat sa aking labi. Agad akong pinigilan ni Yan Chiyu. Huwag mong kagatin. Kuya, bakit palaging nagdurugo ang labi mo? Ano kaya ang dahilan? Seryosong tanong ni Yan Chiyu. Tumalikod para kunin ang lip balm sa mesa. Hindi na kailangan ni Xiaoyu. Hindi pa tapos magsalita.
Itinulak na ako ng dalagita sa pinto. Napilitan lang ako. Huwag kang magsalita. Dumikit sa akin si Yanxiu. Nakapatong ang kamay sa dibdib ko, isang daliri ang nakadikit sa labi ko. Umikot ang dila. Mas lumapit pa silang dalawa. Dumampi sa mukha ang mainit na hininga. Huwag kang gumalaw. May kuya. Tapos may naramdaman akong kung ano sa labi ko. Ipinahid ko sa sarili ko. Hindi ko mapigilang lunukin ang laway ko. Nakakalito ang sinabi ni Xiaoyu. Nararamdaman ko ang pagdiin sa labi ko. Biglang nagbago ang direksyon. Parang nagmukha akong tanga. Hindi ako gumalaw habang nakatitig sa mga mata niya. Siya lang ang nakikita ko sa mga mata ko. Parang pinindot ang pause button sa lahat ng nasa paligid. Tahimik kami lang dalawa. At ang tibok ng puso ko. Ang init-init ko. Yanxiu. Marahang pinindot ang dibdib ko at nagsalita. Hindi pa ako nakakabawi ng ulirat. Kuya, bakit ka nakatulala? Nang sabihin mo yan, doon lang ako natauhan. Sa narinig ko kay Xiaoyu, malinaw na ang labi. Ang bait-bait ng kuya. Pinisil ng dalagita ang pisngi ko. Hindi ba't baliktad ang posisyon natin? Agad kong hinawakan ang magandang mukha ni Yanxiu. Bumulong ako sa tainga niya. Salamat, Xiaoyu. Hindi nakatuyo ang labi ko. Tuyot pa rin pero sa ibang kahulugan. Akala ko, aatras si dalagita na nahihiya gaya ng dati. Pero bigla akong natigilan. Pumulupot sa baywang ko ang dalawang malambot na kamay at yumakap sa akin. Sumiksik din ang ulo niya. Sumandal sa balikat ko. Yakap ng kuya. Siya ang kuya niya. Hindi ko mapigilan ang pangangati sa loob ko. Hindi ko akalaing hindi lang hindi tumakbo si Xiaoyu, kundi sumalubong pa. Lalo na kapag ang lambot sa yakap. Patuloy na dumadampi sa akin. Tuluyan na akong nahulog kay Xiaoyu. Tuluyang nabihag. Hindi ko talaga akalaing ang dalagitang madaling mapahiya. Ay naging matapang din pala. Kahit na, parang mas matapang pa siyang umakyat sa kama ko sa hating gabi. Mahigpit kong niyakap si Xiaoyu. Akin lang si Xiaoyu. Walang makakaagaw. Nakasabit sa akin si Yanxiu ng napakatagal. Napansin ko nitong mga nakaraang araw, simula nang lumipat silang dalawa, parang mas gusto ni Xiaoyu na lumapit sa akin. Sa tingin ko, ayos lang yon, dahil hindi ko alam kung ano ang susunod na hakbang. Sige na, Xiaoyu, bumaba ka na. Pinapik ko ang likod ni Yanxiu. Subukan mo lang siyang bitawan, sabi ko, sige, pagbalik ko, gusto kong yakapin mo ako ng mas mahigpit. Bahagyang nagtawaran ang labi niya, pero ang boses niya ay mahina, hindi siya dapat basta-basta pumayag. Kuya, bakit mo naman nasabi yan? Ano naman kung maglambingan ang magkapatid? Sige. Pagbalik mo, Yanxiu, yayakapin kita kung gusto mo. Sabi ko na parang naghihele ng bata, pero gustong-gusto ni Yanxiu yon. Ngumiti siya at lumayo sa yakap ko, pagkatapos ay kusang hinawakan ang kamay ko at naglakad palabas. Tinitigan ko ang maliit niyang kamay sa palad ko. Bahagya kong pinisil ito, naguguluhan ako. Ang relasyon naming dalawa ay higit pa sa magkaibigan. Walang duda yon, pero malinaw sa akin na maliban sa halos magkasintahan, may iba pa. Pero hindi ko talaga maintindihan si Yanxiu. Anong tingin niya sa akin? Sabi nga nila, mas malinaw ang paningin ng tagamasid. Kaya mas naniniwala ako sa sinasabi ng iba na magkapatid lang kami. At sa loob ng maraming taon, ang mga mata ni Yanxiu kapag tumitingin sa akin ay puno ng pagmamahal. Sanay na ako. Hindi ko alam kung yon ba ay kagalakan para sa isang kasintahan o para sa isang kuya. Habang nag-iisip ako, biglang may kakaibang ingay na nanggaling sa itaas. Biglang may narinig kaming nakakalokong ingay, sabay kaming napatingala. Naintindihan agad ni Yanxiu ang nangyayari at agad na nagkagulo. Isang saglit lang tumagal ang ingay pero napatulala pa rin kaming dalawa. Ang lakas ng tunog. Kuya, yung mag-asawa ba sa itaas ay? Tinakpan ni Yanxiu ang kanyang mukha at nagsalita. Huwag na natin yung pansinin. Umalis na tayo agad. Mukhang tapos na ang walang hiyang puno. Kaya nagmadali kaming bumaba. Nagkunwari na lang kaming walang nangyari at umalis sa lugar na yon. Pagbaba namin. Mula sa hilagang tarangkahan, tanaw na tanaw ang natatanging disenyo at mga palikulikong daan na matatagpuan lamang sa aming paaralan. Sa ganitong layo pa lang, kitang-kita na. Makakatulog pa kami ng dagdag na 20 minuto. 20 minuto yon, para sa aming mga senior high school student. Makakaligtas sa amin sa buong umaga. Kaya naglakad-lakad kaming dalawa sa paligid ng subdivision hanggang sa napilitan akong sumama kay Yanxiu na maglakad sa subdivision dahil sa kanyang matinding pakiusap. Kahit ilang beses kong sinabi na ayaw ko, sinumitan ako ng dalaga. Hinayaan ko na lang si Yanxiu na hilahin ako. Talagang lumaki na siya. Bigla kong naisip yon. Ang dalagang lagi kong hinihila noon, ngayon ay kaya na akong hilahin para tumakbo. Kuya, huwag mo akong iwan ha. Ang eksena ilang taon na ang nakakaraan ay malinaw na lumitaw sa aking isipan. Napangiti ako. Ang hitsura ng dalaga na umiiyak habang kinukusot ang kanyang mga mata ay talagang nakakakilig. Ang iyakin. Nag-isip kaming dalawa sa kanto kung kakaliwa o kakanan. Sa huli, nagdesisyon kaming dumiretso.
Kaso, hindi pa man nakakalayo, naramdaman kong may tumatawag sa kanilang dalawa sa likod. Paglingon ko, mahal ako, gusto ako. Ba't ang bibilis niyong maglakad? Kanina pa namin kayo tinatawag, hindi kayo lumilingon. Tiningnan ko silang dalawa na magkahawak kamay. Sa paningin ni Qiao Zhao, halata ang pagkaalam niya. Ang galing, ang sweet. Ba't di na lang kayo magsama, pabiro kong sinabi. Ikaw talagang bata ka. Nagdala ng girlfriend para mag-date malapit sa school, tukso ko sa dalawa. Umikot ang mata ni Murong Yan at itinuro ang likod niya. May posibilidad bang dito kami nakatira? Napahawak ako sa ulo ko. Ay, nga pala, nakalimutan ko. Ayaw akong pansinin ni Murong Yan. Binitiwan ang kamay ni Qiao Zhao. Pupuntahan ko si Yan Qiu. Di ko kayo kakausapin. Ang bango-bango at lambot-lambot pa rin ni Yan Qiu, nagpupumiglas habang hawak ang bag niya. Kinukulit niya ako. Mas gusto niyang hawakan ang kamay ko. Gusto ko ring bawiin si Yan Qiu pero hinila ni Qiao Zhao ang balikat ko. Lumapit siya sa unahan. Sige na, sige na. Nandito na kayo, syempre kailangan namin kayong i-libre. Sumunod na lang kayo sa akin, sabi ni Qiao Zhao at hinila ako. Nang makalayo na kami sa dalawa, nalaman ko agad na may gusto siyang sabihin sa akin. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Qiao Zhao. Di kaya nag-aral talaga kayo? Kung sasabihin kong, di ka maniniwala, sagot ko. Tama na ang biruan, ano ba talaga? Bakit kailangan pang lumayo sa kanila? Wala naman, sagot ni Qiao Zhao at sumulyap sa likod. Ang dalawang babae ay magkatabi rin. Ewan ko kung ano nang pinag-uusapan nila. Qiu, kamusta kayo? Tanong ko. Okay lang kami ni Kuya. Sagot ni Yan Qiu. Hindi yon ang tanong ko. Ang tanong ko, ano ng relasyon niyo ng kuya mo? Anong nangyayari? Tanong niya. Nang marinig ni Yan Qiu ang kuya mo, napangiti siya. Pero nawala ang ngiti niya sa sumunod kong sinabi. Magkapatid lang kami, ano pa bang mangyayari? Napayuko ang dalaga at medyo namula. Magkapatid lang kami. Ginaya ni Murong Yan ang boses ni Yan Qiu. Magkapatid lang kami, pabiro niyang sinabi na may exaggerated na ekspresyon. Ang cute at nakakatuwa ng dalaga kapag nahihiya. Gustong-gusto siyang asarin ni Murong Yan. Sige na, ang importante, may seer version na. Paano niya makakalimutan? Mas lalong namumula ang mukha ni Yan Qiu. Xiao Yanzi, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kuya, naririnig niya. Lumapit pa si Murong Yan. Xiao Yu, hindi ka nagsasabi ng totoo, ah. Sabihin mo na kung gusto mo ang kuya mo o hindi. Alam na alam ni Yan Qiu, ayaw umamin. Ayaw umamin, ayaw ding sabihin hindi. Kaya umiwas na lang siya ng tingin at hindi na nagsalita. Xiao Yu, ah. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Iniharap ni Murong Yan ang mukha niya. Nakanguso lang siya. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang lahat. Hindi ko sasabihin sa iba. Xiao Yanzi, nagtatampo si Yan Qiu. Sige na nga. Magkaibigan tayo, nagpapanggap ka pa sa akin. Tinapik ni Qiao Zhao ang balikat ko. May kasabihan, kapre nakakita ng atis. Ang ibig kong sabihin, parati kayong nagkakatitigan. Nakaramdam si Qiao Zhao ng panganib sa tabi niya, kaya agad siyang nagbago ng sasabihin. Sa totoo lang, sa mga titigan niyong punong-puno ng pagmamahal, sino nang hindi makakaalam? Magkapatid kami, magkapatid, nagpapanggap ka pa sa akin. Ang mga titigan niyo sa isa't isa, halos dumidikit na, magkapatid pa ang sinasabi niyo. May bibig ako, hindi ako sumasagot. Kaya kong makita yan. Okay lang kung hindi ka umamin. Basta alam mo sa sarili mo. Napabuntong hininga ako. Pero sa tagal na ng panahon, ganyan na talaga siya. Sanay na ako. Nakikilala pa rin kung anong klaseng dagat. Sabi ni Qiao Zhao, hindi na siya nagpapanggap. Sa kabilang banda, nahihiya pa rin ang dalaga at ayaw umamin. Samantalang ako, kinakabahan. At noon pa man, tinuturing na kaming magkapatid ng lahat. Naniniwala ako sa mga mata ng nakararami. Hindi ba't laging tama ang nakikita? Nakita kita. Hindi ba't ganyan din ang sinasabi niyo ng asawa mo? Kaming dalawa. Nag-isip si Qiao Zhao ng 2 segundo. Ang ibig mong sabihin ba, noong mga nakaraang taon? Hindi lang. Umiling ako. Mula pa noong elementarya, ganyan na ang sinasabi niyo. Naintindihan na ni Qiao Zhao. Inayos niya ang sasabihin. Paano ko ba sasabihin? Mula noong elementarya, siguro. Noon, mga bata pa tayo. Wala tayong alam sa kung ano ang pagtatangi. Kapag may nakita, gustong ipamalita kung sino ang nakita ni sino. Tapos, noong huli, kayong dalawa, hindi niyo rin pinansin ang iniisip ng iba, kaya akala talaga nila magkapatid lang kayo. Ganyan din noong junior high, pero hindi mo napansin na noong senior high. Halos wala nang nagsasabi tungkol sa inyong dalawa. Napansin ko yon. Tumango ako. Dati, hindi ko masyadong maintindihan ang paglalarawan, at kahit dumating na, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Kung ano ang nakikita ko sa iba, ginagaya ko pa, na parang bata. Sinabi ni Qiao Zhao mula sa kanyang nakita. Sinabi niya sa akin ng seryoso, pero noong mga panahong iyon, umiiyak lang ako dahil naglalaro lang ako ng isip. Sino ba ang totoong mananatiling pareho? Kaya nang dumating ako sa senior high, parang nag-mature na ako.
Mas malalim na rin ang pagkaunawa ko sa salitang gusto at kahit yung dalawang yun. Nakikita kong may gusto sa isa't isa. Tulad namin ni Yanner, lumaki rin kaming magkasama. Paano ko ba sasabihin? Parang may kakaiba sa puso ko. Hindi ko alam kung nakikita nyo ba. Basta buong junior high, hindi ako komportable sa relasyon naming dalawa. Tinitignan niya si Murong Yan ng may malalim na damdamin at hindi niya maiwasang lumambot ang kanyang paningin. Kaya nang dumating ako sa senior high, naisip ko gusto kong gawin ang maraming bagay kasama si Yanner. Alam ko rin ang damdaming iyon. Kung ano iyon at paano ko ito ipapahayag, baka nga katulad ng sinasabi mo, kung hindi, tumanda na lang. Siguro nag-mature na. Tumango si Xu Chayu pagkatapos makinig, sang-ayon sa sinabi ni Kiao Zhao. Noong grade 11 pa lang, kumilos na siya. Kaya itong childhood sweetheart, noong grade 11 pa lang, naging sila na. Sabi niya, hindi pa niya tapos sabihin ang kanyang pagtatapat, umepal na si Murong Yan at pumayag agad. Nakakainggit talaga. Pero itong dalawang ito, hindi katulad namin. Noong nalaman ng lahat ang tungkol sa dalawang ito, lumipat na lang sila at inasar kami ni Yan Chiu. Hindi rin nakapagtataka na hindi makita ng iba. Si Kiao Zhao at Murong Yan, mula pagkabata, nagkasundo na parang magkaibigan. Hindi tulad naming dalawa na masyadong seryoso. Kaya sa huli, kailangan nilang magsama. Ngayon na magkasama sila, nakakagulat din. Pero may isa pa akong problema. Tama nga iyan, pero ano naman ang kinalaman namin dito? Siyempre may kinalaman. Kumaway si Kiao Zhao sa akin. Di ba sinabi ko na kanina? Dati, hindi pa tayo masyadong mature, kaya akala natin magkapatid lang talaga kayo. Pero kalaunan, mas naging malinaw ang pakiramdam na iyon sa puso ko, lalo na kapag nakikita ko ang damdamin sa pagitan ng iba. Nakikita ang damdamin ng iba, malinaw gaya ng paglaban sa sarili. Kaya dahil sa ipinapakita ng lahat, na parang magkapatid, naniwala na rin ako. Wala na kaming isip bata ngayon, kaya hindi na kami naglalandian, pero hindi ibig sabihin hindi namin napapansin. Sa totoo lang, alam na alam ng lahat, nakikita pero hindi sinasabi, gets mo? Tumango ako ng bahagya, parang medyo naintindihan ko na. Ang totoo, noong bata pa kami, hindi malinaw sa amin para sa sarili man o sa iba. Kaya noon, akala namin. Magkapatid talaga kayong dalawa. Pero noong high school, nang maging mas mature, ang lahat sa sariling damdamin, ay may pagkakakilanlan na. Pagdating sa damdamin sa pagitan ng iba, mas madali na. Mula sa pagmamahal sa mga mata ng dalawa. At sa normal na interaksyon, makikita na agad. Kaya ngayon, kapag sinasabi ng dalawa na magkapatid lang kami, kinukutya na lang ng lahat at nagpapakita ng matinding pagkamuhi sa pagpapakilig na ito. Hindi lang sinasabi ng lahat, kaya nagkakaroon ka ng maling akala. Tinapik ni Kiao Zhao ang balikat ko. Kaya nga, noon hindi kami nang aasar dahil akala namin magkapatid kayo. Ngayon hindi na kami nang aasar dahil alam na namin na ginagamit nyo lang yan bilang dahilan. Bumuntong hininga ako. Sa loob ng maraming taon, sanay na ako makisama kay Yan Chiu. Nahihirapan akong makita, kaya ang palagi niyong pinapakita ay parang magkapatid kami, kaya tinanggap ko na lang. At palagi naming idinidiin na hindi kami magkapatid. Sabi niyo hindi. Dati ganyan talaga ang lahat. Ngayon, tinatamad na lang kayong magsalita. Pero medyo natatakot pa rin ako. Kahit nasabihin ni Kiao Zhao, malaki pa rin ang posibilidad. Nagusto ako ni Yan Chiu. Pero kahit na may 79% na posibilidad na magtagumpay, ayaw ko pa ring sumugal. Hindi ko kayang mawala si Yan Chiu, gaya ng hindi kayang mawala ng China ang Shandong Peninsula, hindi kayang mawala ng kanluran ang Jerusalem. Kasalanan ko rin naman. Ngumiti ng paumanhin si Kiao Zhao. Pagkatapos, palagi pa rin silang nagbibiro na magkapatid ang dalawa. Sino ang mag-aakalang ang dalawang palaging sinasabihan ng ganoon ay hahantong sa ganito? Kaya ngayon, nawala na ang kaba niya. Basta sinabi ko na sayo. Nagusto ka ni Yan Chiu. Huwag ka nang mag-alala, sumulong ka na. Tinapik ni Kiao Zhao ang dibdib niya. Kaibigan, hinihintay ko pang tawagin siyang sister-in-law. Tumawa rin ako. Tatawagin mo rin. Pagkatapos, lumingon ako kay Yan Chiu. Gagawin ko. Basta, si Aoyu, makinig ka lang sa akin. Diretso kang lumapit at yayakapin mo ang kuya mo. Tapos tingnan mo ang reaksyon ng kuya mo, malalaman mo. Nagbibigay ng ideya si Murong Yan, kung tanggap ng kuya mo, gusto ka niya. Paano kung hindi tanggap ng kuya mo? Ibig sabihin, nahihiya ang kuya mo. Kung nahihiya, ibig sabihin gusto ka niya. Parang nawawalan na ng pag-asa si Yan Chiu. Kahit ano pa, gusto siya ng kuya niya. Dahil sa kalungkutan niya, sinabi ni Murong Yan ang sinabi niya kay Kiao Zhao. Parang naintindihan ko, halimbawa, hindi nyo alam, pero nakikita namin. Basta nakikinig naman si Yan Chiu at natutuwa. Huwag kang tumawa dyan. Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Inis na inis si Murong Yan at kinurot ang pisngi niya. Binitiwan ni Murong Yan ang kamay niya at nakita agad si Kiao Zhao sa harap niya. Anong ginagawa mo? Nagpanggap na malamig si Murong Yan pero may ngiti sa mga mata niya. Namimiss kita. Gusto sanang hawakan ang kamay mo pero may tao pa. Bakit pa kailangan sabihin yan?
Nagtaasan ang balahibo ko. Tinamot ni Murong Yan ang braso niya, pero hindi maitago ang ngiti sa labi niya. Dahil nagtatapat ng pag-ibig sa kanya ang taong gusto niya. Bakit hindi siya matutuwa? Alam din ni Qiao Zhao ang nararamdaman ni Murong Yan. Kaya hinawakan niya agad ang kamay niya. Ibiniling ni Murong Yan ang mukha niya sa kabilang direksyon, pero sumandal ang ulo niya sa balikat ni Qiao Zhao. Pinanood ang likod ng dalawa, sumimangot si Yan Qiu. Anong gagawin ko? Medyo naiinggit, gusto ko ng kuya. Tapos nakita niya ang kuya niya na nakangiti. Tinaas ang braso niya. Huwag kang mainggit sa iba. Yakapin mo si Xiaoyu. Lumiwanag ang mga mata ni Yan Qiu. Masayang isinuksok ang braso ng kuya niya sa kamay niya. Masayang isinandal ang maliit niyang ilong. Hindi pa siya kontento. Kasabay ng magandang sikat ng araw. Humahaba ang anino ng dalawa. Laging nakangiti ang dalaga. Lumingon din ang binata. Paminsan-minsan ay nakangiting tumatango. Nang lingunin ni Qiao Zhao ang eksenang ito, nagkatinginan sila ni Murong Yan. Pareho silang nakangiting bumaling ng ulo. Sa totoo lang, hindi na kailangan pang pumunta ang dalawa. Minsan, nandyan lang ang tadhana. Mangyayari rin sa huli. Tulad ng kanilang dalawa, parang pinagdikit ng Diyos ng pag-ibig gamit ang brilyante. Kaya hindi na kailangang madaliin. Sundin ang sariling ritmo. Hayaan lang mangyari. Dinala ni Qiao Zhao sa isang hotpot restaurant. Sobrang sarap dito. Lubos kong inirekomenda. Dinala ni Qiao Zhao ang ilan sa isang hotpot restaurant. Pagkapasok ko pa lang, nakita ko na ang nakasabit sa kisame. Ang daanan palabas ay parang anumang oras babagsak. Napangiti ako. Ito ay malinaw na daan papunta kay kamatayan. Napansin din ito ng iba at lumayo sa magkabilang gilid. Hindi ko alam kung bakit walang nag-aayos. Huwag pansinin ang mga detalye. Nandito tayo para kumain. Pagkasabi nito, nagsimulang mag-order si Qiao Zhao nang hindi tumitingin sa menu. Talagang madalas siyang pumupunta rito. Ako naman ay dahan-dahang tinitingnan ang menu. Hinayaan kami ni Qiao Zhao na mag-order ng isda dito. Kumuha siya ng maliit na mangkok at hinila si Murong para kumuha ng mga panimpla. Habang pinapanood silang umalis, si Yan Qiu, na tahimik na nakaupo sa tabi, ay hindi na nakapagpigil. Agad siyang dumapa sa hita ni Xubuyuan at naglalambing. Kuya, haplusin mo ako. Malinaw na dumampi ang kamay ko sa kanyang mukha. Hinawakan ng dalaga ang kamay ko at ikinusko sa kanyang pisngi. Dahil nakaupo si Yan Qiu, ang kanyang pangitaas na katawan, ay pumihit ng bumaling mula sa aking hita papunta sa harap. Ipinakita nito ang kanyang magandang kurba. Sumulyap ako at mabilis na tumingin sa iba. Sige na, tumayo ka na. Sinabi ko pa yon habang hinihila pababa ang kanyang damit para takpan ang hindi sinasadyang pagkakalantad ng kanyang payat na baywang. Okay, magalang nasagot ng dalaga. Hinawakan niya ang aking braso at umupo, idinikit muli ang kanyang ulo sa aking balikat. Agad na bumalik sina Qiao Zhao at Murong. Nakita nila ang dalawang magkatabi at mumiti si Murong. Sige, pumunta na kayo. Kami naman ang mag-explore. Tumango ako at isinama si Yan Qiu para kumuha ng mga panimpla. Sige, tandaan mong kumuha ng prutas at merienda. Nakalimutan naming kunin kanina. Libre ang mga merienda sa hotpot restaurant, mayroon pang ang pudding. Sa ilang oras, libre pa nga ang beer. Hindi naman siguro ito pareho sa buong bansa, di ba? Pumaway ako para ipahiwatig na alam ko. Habang naglalakad ako, bigla akong nagsalita, Xiao Yui. Dahan-dahan kong sinabi, sa susunod, mag-ingat ka sa labas. Mag-ingat sa ano? Yung kanina, nung dumapa ka sa hita ko, nakalantad ang baywang mo. Sa susunod, mag-ingat ka. Naintindihan ko. Nakontento akong hinaplos ang ulo ni Xiao Yu, at pagkatapos ay nataranta sa mga sumunod niyang tanong. Kaya ayaw mong makita akong ganyan ng iba. Sa'yo lang ako pwedeng magpakita. Ano ba yung sinasabi mo? Wala akong sinasabing ganyan. Ibig sabihin, hindi rin ako pwedeng magpakita kay kuya. Hindi naman sa ganun. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin, kuya? Nagpakita ng nakakalokong ngiti si Yan Qiu. O ibig sabihin, pwede akong magpakita sa iba? Hindi pwede. Ako lang ang nakakita. Nasabi ko agad dahil sa pagmamadali ko, pero nang lumabas ang mga salita, natauhan ako. Lagot, baka nagsiselos ka, kuya. Hindi ko. Gusto ko pang magdahilan, pero hindi ako binigyan ni Yan Qiu ng pagkakataong magsalita. Tumahimik na lang ako. Ang arte ko, parang walang naririnig, pero hindi naman papayag si Yan Qiu. Inuga niya ang braso ko. Malambing ang boses. Kuya, sabihin mo na. Nagsiselos ka ba? Nagsiselos ka ba? Sabihin mo na kung nagsiselos ka kay pangalan. Hindi ko maiwasang tignan si Yan Qiu. Ang kanyang maamong itsura ay nakakabighani. Anong magagawa ko? Bumuntong hininga ako. Alam ko na, mahal mo talaga ako, kuya. Masayang masaya si Yan Qiu. Tutal, magkapatid naman kami. Okay lang magselos, di ba? Sabi ko nga. Tinanggap ko ang dahilan ni Xiaoyu. Sabi na ni Luxon. Kapag binigyan ka ng pagkakataon, grab na. Huwag kang maginarte. Nakangiti si Yan Qiu. Tumingin siya sa akin ng malalim. Nakatatak sa puso kong puno na sa kanya. Kung dati, hindi siya maglalakas loob na magtanong.
Baka magpakita ako na hindi ako interesado. Malulungkot siya ng sobra. Pero ngayon, pagkatapos ng sinabi ni Murong Yan sa kanya, bigla na lang niyang naisip na itanong. Buti na lang, ito ay isang paraan na. Labis siyang nasiyahan. Sa unang subok pa lang, nagtagumpay siya. Ito rin ay nagbibigay sa akin ng senyales. Gusto niya ako na nagkakagusto sa kanya. Sa madaling salita, gusto niya ako. Tama nga si Xiao Yanzi. Sabi ni Lizzie. Kuya, gusto talaga ako ni Xiaoyu. Pareho nilang iniisip. Habang naghahanda ng sangkap, tumingin din ako ng malalim kay Yan Chiu. Nakatatak sa mga mata niyang puno sa akin. Sana mangyari ang gusto ko. Naklimutan na nilang dalawa ang prutas at merienda. Bumuka ang bibig ni Qiao Zhao. Sa huli, kumaway siya. Hayaan na nga, mabilis naman maghain ng karne dito. Kaya nagkwentuhan na lang sila. Ay, napalay. Hindi pa niyo sinasabi kung bakit kayo nandito. Tanong ni Qiao Zhao. Kuryoso ring nakatingin si Murong Yan sa kanilang dalawa. Wala lang, katabi ko lang siya sa tinitirhan ngayong semestre. Paliwanag ko. Hindi naman ako ganyan. Dati na tayong naglilipat, kayong dalawa pa. Nakangiting sabi ni Qiao Zhao, hindi ba't tadhana? Tayong apat ay nasa isang subdivision na ngayon. At si Murong Yan naman ay agad na nakuha ang punto. Kaya magkasama na kayong nakatira ngayon? Parang magkasama sa bahay. Parang alam ko na ang iniisip ng isang to. Nagpakita nga ng pagkausyoso si Murong Yan, sinipa ang paa ni Yan Chiu sa ilalim ng mesa, at kumikislap ang mga mata dahil sa chismis. Anong masama kung magkasama sa bahay ang magkapatid? Saka, para magtulungan kami. Paliwanag ko na parang normal lang, tumango naman si Yan Chiu sa tabi. Ang resulta, nag-umpisa silang maging sarkastiko. Anong masama kung magkasama sa bahay ang magkapatid? Tama ang sinabi ni Kuya. Ang magkasintahan na to ay nagpakita ng pagkasarkastiko, kaya tumahimik kaming dalawa. Kahit anong pang-aasar nila, hindi namin pinansin. Hindi nagtagal, dumating na ang pagkain, at tinakpan ko ang mga bibig nila ng tig-isang piraso ng karne. Kumain na nga kayo. Hindi na nga matakpan ng pagkain ang mga bibig nyo. Umirap ako at nagreklamo. Nahihiya ang alaga mong si Xiaoyu. Nakangiting tumingin si Murong Yan kay Yan Chiu. Lumingon ako. Ang mamula-mula niyang pisngi ay nakakagigil halikan. Tama na. Hindi niyo ba alam na madaling mauto si Xiaoyu? Nagpapasalamat na tumingin sa akin si Yan Chiu. Sige, hindi na namin sasabihin. Kumain na tayong lahat. Sabi ni Qiao Zhao at kumuha na ng pagkain. Hindi na siya makapagpigil sa bango. Kahit gusto ko pang magbawas ng timbang, kailangan ko munang mabusog. Sa sandaling ito, kumuha ako ng isang plato ng mudfish mula sa kusina. Buhay pa rin. Nang makita ang gumagalaw na mga bagay sa plato, natakot ang dalawang babae. Lumapit sila sa kanilang mga asawa. Tinaasa ni Qiao Zhao ang kanyang kilay at nagpaalala. Dahan-dahan, baka tumalsik sayo. Tapos nakita ang mga mudfish sa plato. Magkadikit sila at nahuhulog. Nagtatalsikan pababa. Paulit-ulit niya itong isinalang sa kumukulong tubig. Lumutang na ang mga luto pero pagkatapos pumiglas ng ilang saglit, tumigil na. Kinukuha ni Qiao Zhao at pinupunasan ang mesa. Nagbibirong tumingin sa dalawang babae. May pugita pa dito. Gusto niyong subukan? Sumang-ayon ako. Pwede yan. Ayoko, ayoko. Umiling ang dalawang babae na parang mga tambol. Naman, sa isip pa lang nila. Pakiramdam ko'y hindi na komportable, lalo na yung mga igat kanina. Sa pagbanggit ng igat. Parang malapit na sigurong maluto, di ba? Natatakot akong may makain ako, kaya matyaga akong naghintay pa ng ilang sandali bago nagsimulang magpamilya. Pero dahil madulas, palagi itong nahuhulog pabalik, kaya inis na inis ako. Sa huli, kinuha ko na lang ang sipit para ipitan ito. Totoo talaga itong bagay na ito. Nagreklamo ako habang si Yanchi ay nakaupo at may hawak na chopsticks. Iniling niya ang ulo na parang nagtatampo, at saka sa hindi ko makapaniwalang mga mata, hinawakan ang kamay ko at inilagay sa baywang ni Xiaoyu. Kuya, subukan mong hawakan. Mas gusto mo ba ang sa akin? Ang walang takot na kilos ng dalagita ay ikinagulat ko. Pero ang makinis na pakiramdam na dumaloy sa kamay ko ay lubhang kasiya siya. Masarap ba hawakan? Masarap hawakan. Lumapit ako ng kaunti at ibinaba ang boses ko, Xiaoyu, hindi ka ba natatakot na may makakita? Kung may makakita, di makita. Anong magagawa nila? Namula ang pisngi ng dalagita. Pero pinilit pa rin niyang magpanggap na matapang. Ibinuka ko ang bibig ko pero hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Kuya, dahil pinayagan ka na ng kapatid na hawakan, huwag ka nang mag-alala at hawakan mo na lang. Habang sinasabi niya ito, hinawakan niya rin ang direksyon ng kanyang kuya. Paano kung maghawakan ang magkapatid? Hindi ba't lagi ko ring hinahawakan ang abs mo, kuya? Kumurap si Yanchi ng kanyang malalaking mata na tila tumitingin sa aking tiyan. Epektibo pa rin ito. Ang napakabait na kilos ni Xiaoyu ay nagpatulo sa laway ko. Sige, sinabi mo yan. Pagkatapos ay ginamit ko ang kaliwang kamay ko sa kanyang baywang. Si Yanchi ay dumikit kagad. Ang kanyang maliit na ulo ay bahagyang nakasandal sa aking balikat. Ang kanyang mapulang mukha ay lalong pumula.
Pero nagpanggap pa rin siyang kalmado at kumakain ng karne. Itinaas ko ang aking kilay at ang kilos ng aking kamay ay naging mas matapang. Direkta kong pinisil ng ilang beses ang kanyang makinis na baywang. Isang mahinang ungol, hindi napigilan Yanchi na umungol. May bahid ng luha sa kanyang mga mata. Xiaoyu, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Murong Yan nang mapansin ang kanyang boses. Wawala. Mabilis na nag-angat ng ulo si Yanchi at kumaway, napaso lang ako kanina. Talaga? Sinuri ni Murong Yan ang dalawang taong magkadikit. Kumakain lang, pero bakit ganyan kayo kalapit? Xiaoyu, komportable ba ang kanang kamay mo? Komportable naman. Nagpanggap si Yanchi na kalmado at iginalaw ang kanyang kanang kamay para mawala ang pagdududa sa puso ni Murong Yan. Talaga ba? Sige, umayos ka. Hahawakan na sana ni Murong Yan ang karne gamit ang kanyang chopsticks, pero agad niyang hinampas ang kanyang hita. Sa likod ng kanyang malikot na kamay. Tiningnan niya ang kamay niyang sumasakit at binawi ito, inalog-alog. Bakit ba ang laki ng gulat mo? Masakit kaya, alam mo ba? Hindi mapakali ang kamay mo, may regalo pa. Hindi mo naman ako pwedeng patayin, asawa mo to. Tiningnan ni Qiao Zhao ang kanyang inis na kamay, tapos itinaas ulit ni Murong Yan ang kamay na may hawak na chopsticks. Asawa, dahan-dahan lang. Kung matamaan mo ako, paano na ako gagamit ng kamay para tumulong? Tumahimik ka. Agad na pinutol ni Murong Yan ang sasabihin niya, namumula ang mukha. Tapos lumingon siya at nakita ang dalawa sa kabilang mesa na nakatingin sa kanila na parang hindi makapaniwala. Nanginig ang kamay ni Murong Yan. Mahigpit siyang naggangalit ng ngipin. Nakakahiya na marinig ang mga ganong salita sa harap ng ibang tao, sukdulan na ang kahihiyan niya. Kasunod ng kahihiyan ni Murong Yan, napahamak si Qiao Zhao. Hindi ko sinasadya. Aray, 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 aray. Hindi uso ang gumanti. Alam niyo naman na espesyalista si Murong Yan sa pag-ibig. Kahit na nag-gym si Qiao Zhao linggo-linggo, nalalaki pa rin ang mata ni Yan Chiyo habang pinapanood ang eksenang ito. Ang sweet naman nila Xiao Yanzi. Pwede palang maglaro ng ganyan ang magkasintahan. Kinakabahan si Yan Chiyo. Palihim niyang sinulyapan ang kanyang kuya. Hindi niya nagustuhan ang ngiti nito, kaya pinisil niya ang walang taba na tiyan ni Xiao Yanzi. Ang sama mo, kuya. Bulong ni Yan Chiyo sabay sumiksik sa akin. Para siyang kuting. Kuya, dahan-dahan lang. Tiningnan ko si Qiao Zhao na namumula ang kalahati ng mukha. Pinipigilan kong tumawa, ibinigay ko sa kanya ang first prize card na nakuha ko sa pagbabayad. Huwag ka nang magtampo. First prize para sa'yo na. Natatawa kong sabi. Ganyan na nga ako, natatawa ka pa rin. First prize. Akmang magreklamo si Qiao Zhao, pero nang makita niya ang card, napamura na lang siya. Huwag kang magsalita ng masama. Paalala ni Murong Yan. Hindi ko kasalanan, masyado lang akong nasasabi. Sa sobrang dami ng kahon, 3 lang ang first prize. 1 in 1,000 ang chance, ikaw pa ang nakakuha. Ang swerte mo naman. Sa totoo lang, maganda talaga ang swerte ko pagdating sa mga ganitong raffle. Kaya hindi na ako masyadong nagulat. Ano ba itong first prize? Nakita ko kanina natatawag pa yung waiter sa manager. First prize na. Kailangan na i-report. Libreng kainan buong taon, may kasama pa. Tinaasan ko siya ng kilay. Hindi ko akalain na totoo pala itong tindahan na ito. Akala ko pakulo lang. Mayroon nga. Napatingin ako sa dingding na may nakasulat na ilang piraso. Special prize. Kung libreng kain buong taon, ibig sabihin hindi na kailangang magbayad. Pero kung hindi magbabayad, hindi makakasali sa raffle. Libreng kain sa loob ng 1 taon, ang galing mo kuya. Kumikinang ang mga mata ni Yan Chiyo. Nakatingin sa akin ng may paghanga. Paano ko ba sasabihin? Ang sarap sa pakiramdam na hangaan ka ng taong gusto mo. Ang saya-saya talaga. Sobrang bait ni Xiaoyu, binibigay niya ang emotional value na kailangan ko. Ang saya talaga. Hinaplos ko ang ulo niya. Maya-maya pa'y lumapit na ang may-ari. Binati muna kami sa pagkapanalo ng first prize, tapos pinasulat kami ng impormasyon. Ibibigay ko ang first prize. Kaya si Qiao Zhao at ang kasama niya ang nagpuno ng impormasyon. Naghintay kaming dalawa sa labas, tapos noong palabas na si Qiao Zhao. Ang nakabiting safety exit ay tuluyang bumagsak. Lumapit si Qiao Zhao at nakuha niya ang atensyon ng lahat. Nakatulala siyang nakatingin sa mga pira-pirasong safety exit sa paanan niya. Hindi siya makapaniwala. Muntik na ba akong mamatay kanina? Qiao Zhao, ang nag-aalalang boses ni Murong Yan. Agad siyang tumakbo papunta sa tabi niya para suriin ang katawan niya. Okay ka lang ba? Wala bang nasaktan sa'yo? Huwag mo akong takutin. Walang tigil niyang sinusuri si Qiao Zhao. Akala niya hindi siya natamaan kaya nakahinga na siya ng maluwag. Pero hindi pa rin nagsasalita si Qiao Zhao. Kaya mas nag-alala siya. Wala naman talaga siyang problema, nagulat lang talaga siya. Hindi siya nakapag-react. Hinawakan ng babae ang dibdib niya. Pigil ang hininga ni Qiao Zhao. Sa wakas ay nakahinga siya. Tapos naramdaman niyang hinahawakan ang mukha niya. Itinaas ang ulo niya kasama ang paningin papunta sa mukha ni Murong Yan na punong-puno ng pag-aalala, kaba. At namumulang mga mata. Umiiyak na siya. Magsalita ka.
Natakot si Murong Yan na nabobo siya sa takot. May hikbi sa boses niya, tapos niyakap siya ng babae. Akala ko hindi na kita makikita. Ito ang unang sinabi ni Qiao Zhao. Ang taas-taas. Kung bumagsak iyon, siguradong mamamatay. Hindi napigilan ng babae ang pagbaon sa balikat niya at umiyak. Kanina ay nakatulala siyang nakatingin sa safety exit sa sahig. Una, iniisip niya na muntik na siyang matamaan. Pangalawa, iniisip niya kung ano ang mangyayari kung natamaan siya. Hindi niya nasabi ang sinasabi niya. Natakot talaga siya. Tama na, tama na. Nandito ako, nandito ako. Huwag ka nang umiyak. Si Qiao Zhao na ngayon ang nagpapatahan sa kanya. Habang tinatapik niya ang ulo ni Murong Yan, sinasabi niya, pero ayaw pa rin bumitaw ng babae, si Natsuguyuan at Yan Qiu. Nagmamadali rin sanang alamin ang sitwasyon, pero nang makita silang dalawa, mas mabuting huwag na munang pumasok. Ay naku, hindi ko akalain, kumita pa ako rito. Nakangiting sabi ni Qiao Zhao, ang resulta ay binigyan ng may-ari ang 4 ng isang taong libre. At permanenteng 20% diskwento, dagdag pa ang 1,000 yuan para sa moral na pinsala. Akala ni Qiao Zhao masyado ng marami ang benepisyo. Nakakahiya, pero masyadong naintindihan ng may-ari, malinaw na sinasabi na hindi niya kayang tiisin. Kaya tinanggap na ito ni Qiao Zhao, pero para kay Qiao Zhao, ang mas malaking sorpresa ay ang pagbabago ni Murong Yan. Simula noon, nabawasan ang pagiging spoiled at arogante niya, mas naging malapit at masunurin din siya sa kanya. Siyempre, kumpara lang sa dati. Pero iyon ay para sa ibang pagkakataon. Sabi ko nga, isa itong biyaya sa gitna ng kapahamakan. Walang pakialam na kinuha ni Qiao Zhao. Kung ganoon, mas mabuti pang huwag na lang tanggapin ang kompensasyon. Paos na sigaw ni Murong Yan sa tabi, tama, tama, tama. Tama ang sinabi ng asawa ko, pero hindi ito pinansin ni Murong Yan, yakap lang niya ang braso nito at ayaw pa ring bumitaw. Kung nakita kong may martilyo na idinidiin ako at dahan-dahan itong inilalapit, tiyak na tatakbo ako. Nang marinig ang pagsara ng pinto, tiningnan ni Yan Qiu ang kapatid na nasa bisig niya na nawala, nagulat siya. Napagtanto lang niya na tumakbo ang kapatid niya. Ang tanga. Inalis ko ang bibig ko sa straw at kusa namang sinipsip ni Yan Qiu ang straw. Bumuka ang bibig ko, sa huli ay itinuro ang milk tea at sinabi, bakit kailangan pang maging magalang? Dati naman, hindi kumaway si Yan Qiu, sinasabihan akong huwag nang. Biglang nalungkot ang mukha, o kaya ba, nandidiri ka na sa akin, kuya? Hindi pa naman kita hinalikan dati. Hindi ako nandidiri sa'yo, Xiaoyu. Agad nagbago ang malungkot na ekspresyon ni Yan Qiu. Yene, hindi rin ako nandidiri sa'yo, kuya. Pagkatapos ay sumipsip siya ng 2 malalaking higop. Ibinigay niya ulit ang milk tea sa kuya niya. Nag-o-overload ang utak ko. Sa sumunod na segundo, uminom na ako. Hanggang sa mapansin kong nakangiting nakatingin si Xiaoyu sa mukha ko. Doon lang ako natauhan. Pero pinanatili kong kalmado, hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ko. At hindi bumibilis ang tibok ng puso ko nang ilapag ko ang milk tea sa mesa. Xiaoyu, nanonood ka pa ba ng mga variety show? Magda-download ako ng ilang apps sa Rie, nang makita kong walang reaksyon si kuya. Sumimangot si Yan Qiu, ayos lang sa akin. Mukhang hindi siya masaya. Nagtatawa ako sa loob-loob ko habang iniisip, hahaplusin ko ang ulo niya para pakalmahin siya. Ano kaya ang kakainin namin ngayong gabi? Kakain ba tayo sa labas? Okay lang kahit saan. Kahit hindi ko masyadong maintindihan kung bakit nagtatampo si Xiaoyu. Siguro dahil pareho kaming nagkaroon ng hindi direktang halik pero wala akong reaksyon. Gaya ng dati, inaalo ko siya. Niyakap ko si Xiaoyu at bumulong sa kanyang tainga. Ang bait ng Xiaoyu ko. Inaasar lang ang kuya niya. Madaling suyuin si Yan Qiu. Ang kailangan lang ay maging malapit sa kanya. Madalas ko itong ginagawa. Hindi ko maiwasang makita ang pamumula ng kanyang mukha. Medyo hindi siya mapakali at nag-utal. Kung ganon, kumain na lang tayo sa labas. Ang bait ni Xiaoyu. Masaya si Yan Qiu dahil niyakap siya ng kuya niya. Gusto niya na yakapin siya ng kuya niya mula sa likod. Nang bibitawan ko na siya, hinawakan ni Yan Qiu ang braso ko. Bakit? Hindi sumagot si Xiaoyu. Pagkatapos ng ilang sandali, bigla siyang nagsalita, kuya, pwede bang ganito na lang tayo palagi? Anong ganito? Habang sinasabi niya ito, hinigpitan niya ang paghawak sa braso ko. Yakapin mo ako ng ganito, o kahit ano pa, basta't hindi ako naiilang. Kaya, kuya, pwede mo akong hawakan. Naiintindihan mo ba? Lumingon si Yan Qiu. At tumingin sa kanyang kuya. Kaya, huwag mo akong tatanggihan, okay? Sa nagmamakaawang tingin ng dalaginding. Tumango na lang ako. Masayang kumala si Yan Qiu sa aking yakap at humarap sa akin. Naglalambing. Gustong-gusto ko ang kuya ko. Pagkatapos kumain sa labas, pauwi na ang dalawa. Sa ilalim ng gabi, humahaba ang kanilang mga anino sa ilaw ng poste. Talaga nga namang. Kanina pa ako nagsasabi na ayaw ko, pero pilit pa ring lumalapit. Nakakainis. Naiinis na nagreklamo si Yan Qiu tungkol sa nangyari sa restaurant kanina. Nakita na ngang may lalaki sa tabi niya, sumusunod pa rin at nagtatanong. Ang labo naman nun.
Itinutupi ko naman ang mga daliri ko at naglalabas ng tunog na bagok, sinasang-ayunan ang kanyang reklamo. Huwag kang mag-alala, kaya ko yung mga yon. Sa totoo lang, naiinis din ako. Sa harap ko pa talaga gustong lumapit. Hindi ko talaga mapapalampas kung hindi ko masasaktan. Paano ko ba sasabihin? Ang sarap nilang pagtripan. Nawala tuloy ang gana ko sa buong araw. Nakasimangot si Yanchiyo at mahigpit na yumakap sa braso ng kanyang kuya. Okay na. Huwag mo nang isipin ang dalawang hangal na yon. Sa susunod na may lumapit, itataboy sila ng kuya mo. Tumango si Yanchiyo at nagningning na naman ang mga mata. Ang galing ni kuya kanina. Ang cool. Bahagya kong hinaplos ang ulo ko, lumingon para itago ang ngiti. Huwag mong isipin na hindi ako malaki, pero hindi ako urong sa laban. Pagkat mayroon akong abs. At mga muscle sa braso na maipagmamalaki. Sabi ko nga, naalala ko si Murong Lee. Seryoso siyang nag-ensayo pero hindi mo mahahalata. Balak ko pa sana silang yayain kanina. Pero ayaw nilang bumaba. Binabaan pa ako ng telepono. Talagang silang dalawa. Nahihiya pa. Naalala ko na naman yung kanina sa labas. Umiling ako. Tumingin ako sa katabi ko, ang pinakamatandang kalahok. Relax na relax. Tignan mo, Xiaoyu. Para akong may natuklasan. May naramdaman ako. Saan? Tumingin siya sa direksyon ng daliri ko. Nakita ni Yanchiyo ang isang maliit na parke. Parang parke na pambata na karaniwan sa mga subdivision. Pero dahil gabi na, sarado na. Puntahan natin. Hindi ko na hinintay ang sagot ni Xiaoyu, hinila ko na siya papunta sa isang slide. Pagpasok ko, ang liit pala ng hagdan. Ang sikip. Mukhang pareho lang naman sa ibang slide na nakita ko, pero ang liit pala nito sa personal. Ang liit din ng loob. Tumingin ako sa kamera. Isang baluktot at mababang plastic na slide. 2 hakbang lang, narating ko na agad. Tapos, nakita ko ang isang pahalang na harang. Lahat ng slide mayroon nito para hindi mahulog ang mga bata. Ilang beses na ring tumama ang ulo ko dyan noong bata ako. Sinukat ko, parang hindi ako makakadaan sa maliit na hugis parihaba na butas kahit nakayuko ako. Hindi ko akalain na haharangan ako ng bagay na to sa bunganga ng slide. Kuya! Narinig ko ang boses ni Yanchiyo sa likod ko. Dahil may nakatayo na sa loob, mas naging masikip. Ang maliit na espasyo. Doble pala ang slide. Kaya kong yumuko. Parang kaya nga. Nakangiti si Yanchiyo habang pinapanood akong sumusukat. Kuya, hindi ka naman umaasa, bakit gusto mo biglang mag-slide? Xiaoyu, hindi mo ba narinig yung kasabihan? Mananatiling bata ang lalaki hanggang kamatayan. Nag-slide ba ang batang yon? May kasunod pa yon. Bata pa rin ang lalaki hanggang sa kamatayan. Ang cute ng kuya. Dinakma ko ang mga hawakan sa itaas gamit ang 2 kong kamay. Masyadong maikli kaya hindi ko maabot ng maayos, pero gaya noong bata ako, hinaharang ko pa rin ang harap at likod. Diretso akong dumulas pababa. Hindi ako nagbibiro pero medyo payat din ako. Kaya bahagya lang akong nakakapit sa gilid ng slide habang dumudulas pababa. Konting tama pa, maiipit na ako. Kailangan ko pang dumulas ng diretsyo, hindi gaya noong bata pa ako na pwede akong gumalaw-galaw. Medyo mabagal ang pagdulas pero naalala ko pa rin ang nakaraan. Parang naririnig ko ang ingay ng mga bata. Umupo ako at tumingin sa paligid. Bahagya akong umiling. Kakatapos ko lang magpagpag ng alikabok nang marinig ko ang boses mula sa itaas. Malinaw ko itong narinig. Kuya, saluhin mo ako. Tuminala ako, nakayuko at nakangiting nakabukas ang mga braso. Payat ang dalaga, mabilis dumulas at diretsyo sa mga bisig ko. Agad ko siyang yakap sa baywang. Ikinapit ni Yanchiyo ang kanyang mga binti sa aking baywang at nakangiti sa aking mukha. Nagtinginan kami sa isa't isa ng ilang segundo. Itinulak ko siya pataas at nakangiting nagtanong. Hindi ba't sinabi mong corny ito, Yanchiyo? Corny nga. Nagniningning ang mga mata ni Yanchiyo habang sinasabi ito. Hindi siya nakatingin sa akin, pero kaya kong samahan ka sa pagiging corny. Basta't magising ka, kaya kong samahan ka sa kahit ano. Basta ikaw. Sa huli, pinakiusapan ulit ako ng dalaga na yakapin siya habang dumudulas. Magkasunod kaming nakaupo sa slide. Sumandal si Yanchiyo sa likod. Sumandal sa katawan ng kuya, nakaupo sa pagitan ng aking mga hita. Hinawakan niya ang mga kamay ng kuya at inilagay sa kanyang baywang. Kuya, natatandaan mo pa ba? Ganyan tayo noong bata pa tayo. Biglang nagbukas ng usapan si Yanchiyo. Tinitigan niya ako ng malambing. Siyempre, natatandaan ko. Nagpakita rin ako ng pagkaantig. Naaalala ko pa noong dumulas tayo ng napakabilis noon, pagdating sa ilalim, direkta kang lumipad sa lupa at gumulong. Iyak ka ng iyak noon. Kuya, hindi ko alam kung ilang taon na akong hindi naglaro sa slide. Pero alam ko, na nakangiti akong umuwi kasama si Yanchiyo. Nahihiya ang dalaga. Habang naglalakad sa daanan, itinago niya ang kanyang mukha sa aking braso, hinahayaan akong yakapin siya habang naglalakad. At ang aking mga kamay ay panay ang suporta sa kanyang mga binti. Pag-uwi namin sa bahay, halata sa mukha niya ang pagkasaya. Ang cute-cute niya, ang tagal na naming magkasama. Bakit ba masyado ka pang mahiyain?
Biro ko, si Yan Chiu ay nakatulala at hindi makapagsalita. Kaya naman nilalaro ng kuya ang kanyang ulo. Tapos gusto mo akong manyakin. Nahihiya lang ako. Bulong niya may kasama pang tampo. Tumango-tango ako. Lumuhod ako para tanggalin ang sintas ng sapatos ni Yan Chiu. Inilapag ko ang tsinelas sa harap niya pero hindi siya gumalaw. Nakatingin siya sa akin at nagmamakaawa, kuya. Inilabas ni Yan Chiu ang kanyang braso. Medyo nahihiya siyang sabihin, naghalikan na tayo nang walang nakakakita, hindi na malayo ito, di ba? May pag-asa sa kanyang mga mata. Natigilan ako, lumambot ang aking ekspresyon. Sige, hindi na malayo. Pagkatapos kong sabihin yon, binuhat ko si Xiaoyu sa aking balikat. Nagulat si Yan Chiu. Nahihiya at galit niyang pinapalo ang likod ko. Ayoko nito. Gusto ko yung kanina nung pauwi tayo. Bakit? May problema ba? Nagtanong ako na nagkukunwaring walang alam. Umiikot pa rin ako sa lugar kaya napasigaw si Xiaoyu. Nang tumigil ako, ibaba ko siya ng bahagya. Niyakap pa rin ng dalawang kamay ko ang kanyang payat na baywang. Mabilis ding. Niyakap ng dalaga ang aking leg, natatakot mahulog. Huwag ka nang umikot ulit. Ganito na lang Utal niya, medyo matindi pa ang tono. Pumasok ako sa kwarto ni Yan Chiu at dahan-dahan siyang ibinaba sa kama. Sumunod din ako sa kanya. Akmang tatayo na ako nang harangin ng dalawang mahabang binti ang aking baywang. Pagtingin ko, nakita ko ang nakangiting mga mata ni Xiaoyu. Nakikita ko ang ngiti sa labi niya. Kuya, aalis ka na lang ba? Puno ng pang-akit ang mga salita ni Yan Chiu, ang kanyang mga mata ay nakakaakit. Sigurado ka ba? Na wala kang gagawin? Pinakagat niya ang kanyang labi habang sinasabi iyon, habang ipinapasok ang kanyang maliit na kamay sa aking damit. Hindi malinaw, ang damit ay parang sinasabi na malugod akong gawin ang gusto ko. Nagulat ako. Mabilis akong tumayo, ngunit pinagkrus ni Yan Chiu ang kanyang mga binti at kinulong ako. Taranta kong sinabi, Xiaoyu, bitawan mo ako. Bakit? Lumapit si Yan Chiu, dumampi ang kanyang hininga sa aking mukha. Nakita niya ang aking namumulang mga tainga. Sobrang tagal na nating magkasama, bakit masyado ka pa ring mahiyain? Ginaya ni Yan Chiu ang sinabi ko kanina, ang kanyang mga labi ay bahagyang umiwi. Masyadong mapagtanim ng galit ang dalaga. Kinagat ko ang aking mga ngipin. Kung ganyan ka, hindi ako magiging magalang. Bakit hindi ka magiging magalang, kuya? Huwag mo akong kilitiin. Nakita ko na lang na hinawakan ko ang dalawang magagandang paa sa likod at kiniliti ang kanyang talampakan. Pagkatapos ng lahat, silang dalawa ay nakahiga sa kama, nakatingin sa ilaw sa kisam. Kahit na hindi ito kasing romantiko ng panonood ng kalangitan, okay na basta kasama mo ang taong gusto mo. Bumaling si Yan Chiu at bahagyang hinampas ang aking katawan ng kanyang maliit na kamao na may nakabusang pisngi. Masamang kuya, alam mo lang akong apihin. Walang yabang o sisi. Mayroon lamang pahiwatig ng paglalambing. Hinawakan ko ang kanyang kamao at binalot ito sa aking palad. Tumagilid din akong nakangiti, iniunat ang aking kamay sa kanyang baywang at hinila siya pabalik. Anong ginagawa mo? Si Yan Chiu ay nahihiyang nagtanong, ang kanyang katawan ay kusang lumingon, humaharap sa taong gusto niya. Tinitignan ko ang kanyang mas mapulang mukha, umiling ako. Wala. Gusto lang kitang pisilin. Silang dalawa ay nakahiga sa kama sa isang malapit at nakakahiyang paraan, mukha sa mukha. Hindi mapigilan ang mga sulok ng aking bibig. Ganoon ba? Mahinang sabi ni Yan Chiu. Hindi ko alam kung ano ang kanyang binubulong, pero hindi ko napigilan ang aking sarili at idinikit ang aking mukha sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay natuklasan ko na ako ay mahigpit na nakakulong sa mga kamay at paa ni Xiaoyu. Gusto ko rin yakapin si kuya. Kung gayon matulog tayo ng ganito ngayong gabi. Ang tono ay napakagaan. Nakakabahala. Napakabigat, pero hindi ako nagpupumiglas dahil natatakot akong masaktan si Xiaoyu. Kung gayon kailangan nating patayin ang ilaw, tama? Nagtanong ako ng may pag-alinlangan. Ako na. Hindi pa tapos magsalita, agad bumaba si Yan Chiu sa kama at pinatay ang ilaw, at paglingon niya, nakita niya si kuya na nakaupo. Agad siyang bumalik at mahigpit akong pinindot sa kama, na nagmumurakot na hindi masaya. Bawal tumakas, at nagpanggap na galit, ipinakita niya sa akin ang kanyang mga ngipin. Natulala akong nakatingin kay Xiaoyu na nakaupo sa aking baywang, ang kanyang bumabagsak na buhok ay nasa aking mukha. Nakakakiliti at mabango. Hindi ko pa nakikita si Xiaoyu na ganito. Kahit na naisip ko na kung ano ang pakiramdam ng mahalikan, medyo umaasa pa ako. Sa palagay ko ay medyo nasasabik ako, pero pinigilan ko pa rin ang masamang banana at iniunat ang aking kamay sa baywang ni Yan Chiu. Sa isang iglap, naidiin ko siya sa aking harapan. Agad nagpalit ang aming mga posisyon. Ngayon, si Yan Chiu naman ang natigilan. Kani-kanina lang, siya pa ang nagkokontrol, tapos bigla akong pumailalim sa kanya, kasama ang aking hininga na dumadampi sa kanyang mukha. Kasama pa ang amoy ng aking pagkalalaki. Xiaoyu, bulong ko sa kanyang tainga. Ang aking mainit na hininga ay dumadampi sa kanyang tainga, bahagyang kinikiliti siya. Ang isang kamay ko ay nasa kanyang baywang. At ang isa naman ay marahang hinahaplos ang mga buto ni Yan Chiu.
Karaming pagtatampisaw. Para bang naririnig ng isa't isa ang pintig ng kanilang mga puso. Parang nanigas ang katawan ni Yan Chiu at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Kuya, ito ba yung pakiramdam ng bula sa baywang at mukha ko? Biglang nawala ang bigat sa aking katawan. May narinig lang akong malakas na tunog. Dahan-dahang kumalma si Yan Chiu, humihingal. Hawak ang dibdib, nakatulala siyang tumingin sa loob ng silid. Tumakbo si kuya. Para siyang nakaramdam ng hiya pagkatapos. Dahan-dahang namula ang kanyang mukha. Agad niyang ibinaon ang kanyang ulo sa pagitan ng unan at kumot. Ang sama mo, kuya. Nakita ko sa internet na kung palaging ganito, maaapektuhan ang katawan mo. Nakikita kong palaging ganito si kuya. Hindi rin yon maganda. Baka pwede akong tumulong kay kuya. Pagbalik ko sa aking silid. Hindi ako mapakali. Muntik na akong hindi makapagpigil. Ang nasa isip ko kanina ay pahiyain lang si Xiaoyu para makatakbo ako agad. Sino ang mag-aakalang ako pa ang nabiktima? Muntik na akong mahulog. Parang hindi pa tumatanggi si Xiaoyu. Wala talaga akong panlaban. Xiaoyu, hindi ka ba natatakot na kainin kita? Bulong ko sa aking sarili. Paulit-ulit pa rin sa aking isipan. Ang nangyari kanina nang idiin ko si Yan Chiu. Kuya, hindi pwede. Kailangan kong kumalma. Kailangan kong burahin ang mga malalaswang bagay sa aking isipan. Sinubukan kong huwag isipin yon. Kinuha ko ang aking pantulog, nagbihis at dumiretso sa kama. Nakatingin ako sa kesam. Sinusubukan kong kalimutan ang mga bagay sa aking isipan. Bakit ko na naman naalala yung pagsama ni Xiao yung matulog kaninang umaga? Suko na ako sa sarili ko. Nang makaramdam ako ng antok, may bigla akong naalala. Mabilis akong bumangon mula sa kama. Agad kong nilock ang pinto. Ngayon, kampante na ako. Pumalakpak ako. Bumalik ako sa kama at kampanteng ipinikit ang aking mga mata. Sa kabilang banda. Pagkatapos magpahinga si Yan Chiu, bigla niyang inangat ang kanyang ulo mula sa pagitan ng unan at kumot. Kailangan pa niyang samahan sa pagtulog ang kuya niya mamaya, kaya agad siyang nagpalit ng pantulog na kayapak. Dahan-dahang sumilip siya at lumapit sa pinto ng kwarto ng kuya niya. Kinikilig ng bahagya si Yan Chiu. Tinatayan niyang tulog na ang kuya niya sa loob ng kalahating araw na ito, kaya inabot ng maliit niyang kamay ang hawakan ng pinto. Siguradong hindi ito mabubuksan. Napangiti si Yan Chiu at itinulak muli ang pinto, pero hindi pa rin bumukas. Nilock ng kuya niya ang pinto. Ang sama! Nagngangalit na pinindot ni Yan Chiu ang doorbell, pero hindi pa rin bumubukas ang pinto. Narinig ko ang boses ko mula sa loob, huwag mo nang sayangin ang oras mo, Xiaoyu. Nilock ko ang pinto. Hindi mo yan mabubuksan. Tila nagagalak pa ako. Buksan mo ang pinto. Hindi. Dali na, buksan mo na. Ayoko. Bumalik ka na sa kwarto mo at matulog. Nagpipigil ako ng tawa sa loob ng kwarto, inaasar si Yan Chiu. Pero lumambot ang boses niya, kuya buksan mo na ang pinto. Papasukin mo na ako, please. Kawawa naman ako. Hindi kaya nang walang kuya. Hindi ako makatulog kapag wala ka. At kuya, ayaw mo ba super duper cute na magandang dilag na katabi matulog? Ganyan ang kondisyon niya. Inaamin kong natukso ako, pero bilang isang mabuting mamamayan ng China, paano ko magagawang hindi maging matatag ang aking isip at kalooban? Ang bandila pa rin ang siyang pupuntahan ng aking puso. Patuloy pa rin ang pang-aakit mula sa labas. Kuya, lumalamig na ang panahon. Hayaan mo na akong magpainit sa kama mo. Hindi pwede. Mahigpit ko ng tinanggihan. Seryoso kong sinabi, Xiaoyu, magtipid ka na lang ng lakas. Gabi na. Matulog ka na. Kuya, talaga bang kaya mong tiisin na paalisin si Xiaoyu? Kumakapit si Yan Chiu sa pinto. Sumagot naman ako, good night. Good night ka dyan. Sumimangot si Yan Chiu at nagtatampong ikiniskis ang maliit niyang daliri sa paa. Labag sa kalooban niyang sinabi. Good night. Tumalikod siya at naglakad papunta sa kwarto niya, pero sumulyap muli siya pabalik. Mahiwaga ang ngiti niya. Kuya, hindi mo ba talaga akalaing wala akong paraan? Humagikik siya. Naglalakad ng magaan si Yan Chiu pabalik sa kwarto niya. Nang marinig kong papalayo na ang kanyang mga yapak, kampante kong ipinikit ang aking mga mata. Agad kong nilock ang pinto. Talagang walang paraan si Xiaoyu para umakyat sa kama ko sa kalagitnaan ng gabi, maliban na lang kung may susi siya. Kung hindi, huwag siyang umasang makakapasok. Bukod pa rito, rentado lang naman ang bahay na ito. May susi ba o isa pang susi? Hindi sinabi sa akin ng landlord. Umabot na ng madaling araw. Dahan-dahang ibinaba ni Yan Chiu ang kanyang cellphone. Siguro tulog na si kuya ngayon. Dahan-dahan si Yan Chiu. Naglakad ng maliit patungo sa pinto ni kuya. Isang tunog ng pagbubukas ng kandado ang umalingaw-ngaw at pagkatapos ay isang tikrak at bumukas ang pinto. May hawak na susi si Yan Chiu sa kanyang kamay at isang mapagtagumpay na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Isinilip niya ang kanyang maliit na ulo. Tahimik ang kama. Mukhang hindi napansin ni kuya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang gumalaw. Papalapit sa kama, gamit ang kanyang mga kamay at paa upang umakyat. Sumiksik siya sa ilalim ng aking kumot.
Dahan-dahang inayos ang direksyon, tinitingnan ang mukha na malapit sa kanya, at dinarama ang banayad na paghinga. Bahagyang namumula na naman ang kanyang pisngi. Ngayon na ang tamang oras para sabihin ang good night. Saan nanggaling ang tapang ni Yanchiyo? Hindi napigilan ng kanyang mapupulang labi na lumapit at dahan-dahang idampi sa pisngi ni Kuya, tulad ng isang batang kumain ng candy ng patago. Sa takot na mahuli ng matanda, bahagyang idinampi ng dalaga at agad na bumalik sa ilalim ng kumot. Tanging kalahati ng kanyang ulo ang nakalabas, nakapikit ng mahigpit, nagpapanggap na walang nangyari. Walang gumalaw sa tabi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, kumukurap-kurap ang malalaki niyang mata. Isang pares ng mga mata na kasing lambot ng tubig. Ang pagmamahal ay lalong tumindi pagkatapos humalik. Sana ay mabihag ang sinumang makakita nito. Ngunit ang mga mata na ito ay puno lamang ng pagmamahal. Hinawakan ni Yanchiyo ang kanyang mga labi at mumiti. Masayang naging hugis gasuklay ang kanyang mga mata. Good night, Kuya. Dahan-dahan niyang ikinuskos ang kanyang pisngi sa kanya. Muli niyang ikinuskos sa damit ni Kuya at dahan-dahan ding ipinikit ang kanyang mga mata. Nakatulog na siya. Alam niyang magiging maganda ang kanyang panaginip ngayong gabi. Umaga na. Nang maramdaman ko ang bigat sa aking katawan, sumimangot ako. Akala ko ay nakapatong ang kumot sa akin. Paglingon ko, nayakap ng aking braso ang isang malaanghel na bagay. Malambot din sa aking dibdib at pagkatapos ay naamoy ko ang pamilyar na bango. Nagulat ako. Agad kong iminulat ang aking mga mata, inaantok pa. Agad akong bumangon at hinawakan ang mga damit ko. Pagkatapos ay itinaas ko ang kumot para tingnan ang ilalim. Nakahina ako ng maluwag. Salamat naman. Wala akong ginawang kalokohan. Tinitignan si Yanchiyo sa tabi ko, nagalit ako. Hindi. Naalala kong nilock ko ang pinto kahapon. Paano nakapasok ang dalagitang ito? Isang malambing na ungol ang umalingaw-ngaw sa aking tainga. Naramdaman kong pinilipit ang aking baywang. Kuya. Mahinang bumulong ang dalagita, sumusulong ngunit hindi nakarating, bahagyang dumilat. Nakita ang nakabangong kuya, nag-atubiling magtaas ng kamay, gusto akong yakapin kahit anong mangyari. Hindi ako si Xiaoyu, huwag mo akong paalisin. Bakit ka na naman sumiksik sa kumot ko? Hindi pa natatapos magsalita ay pinutol na. Parang nagtatampo pa. Nagdududa ako kung natutulog ba siyang babae. Bumuka ang bibig, ang gustong sabihin ay napalitan ng buntong hininga. Muli akong humiga. Tila ramdam ang init, agad na yumakap ang batang si Xiaoyu sa tabi ko. Pati buntot niya ay dumadampi sa baywang ko. Ang kulit-kulit. Sige na, matulog ka na. Hinaplos ko ang kanyang maliit na ulo, tinitingnan ang kanyang bahagyang nakabukas na bibig. Siguro ay nahihimbing na naman. Umiling ako. Wala na rin akong nagawa. Sa huli, nagpagaan pa rin ako ng loob at pumayag. Tinitingnan ang bahagyang nakabukas na bibig ni Xiaoyu, gustong-gusto ko siyang halikan. Gusto kong malasap ng husto. Gusto kong halikan. Kawawa naman ako, hindi ko alam na ninakawan ako ng halik ni Xiaoyu kagabi. Kung hindi, baka kung gaano ako kaswerte ngayon. Hindi ko alam kung gaano katagal, niyakap ko na rin si Xiaoyu at nakatulog. Ang tibok ng puso ng dalawa ay tila nagre-resonate, pati ang paghinga ay isa ang ritmo. Ang tahimik na kapaligiran ay nakakaginhawa. Napakainit din ang ideyang magising ng maaga. Isipin ko na lang ulit bukas. Nakagising na naman ako ng tanghali. Nagtataka akong dumilat. Nandito pa rin sa yakap ko si Xiaoyu. Ang kiliti, halos hindi ko mapigilan. Ang aga-aga, ginigising ako nito. Dali-dali akong lumayo, pero mahigpit niya akong niyakap. Hindi ako pwedeng tumakas. Mahigpit akong hinahawakan ng dalagita, kahit sa panaginip. Sa totoo lang, ayaw ko ring tumakas. Sino ba ang aayaw sa malambot at mabangong yakap? Pero ang kiliti, nakakainis na talaga. Lalo akong nagpupumiglas, lalo niya akong hinahawakan ng mahigpit. Dumikit na ng tuluyan ang katawan ni Yanchiyo. Gaya ng inaasahan, nagising siya ng bahagya. Umatras ang katawan niya. Kumunot ang noo. Ano kaya yon? Saka siya sumubok na abutin ang kamay niya pababa. Nang maramdaman kong hinawakan ng maliit niyang kamay, hindi ko napigilang manginig. Direktang dinala ang dalagita sa kalagayang nagigising. Kuya, gising ka na pala. Magandang umaga. Kasabay ng pagbati, hawak pa rin niya ang magandang umaga. Nahihiya akong sumagot. Nanay ko, hindi ako maganda ang umaga. Ngayon naman ako ang natakot. Hiling ko lang na maging masigla pa rin si Xiaoyu, gaya ng dati, kapag nagigising siya. Hindi niya masyado napapansin kapag ganoon. Basta't hindi siya nakatingin, aalisin ko na lang ang kamay niya para walang problema. Tapos nag-inat si Yanchiyo. Sa gulat ko, kusang inalis niya ang kamay niya sa loob ng kumot. Sige na, Xiaoyu, bumangon ka na. Medyo late na. Sabi ko sa kanyang tenga. Sige, kuya. Nakahina ako ng maluwag, pero bigla na lang akong yakap ni Xiaoyu habang umiiyak. Gusto ko ng yakap ni kuya. Naparalisa ako. Wala nang bago. May naramdaman na naman si Yanchiyo. At gising na siya ngayon. Nang mapagtanto niyang may mali. Nandun na naman ang kamay niya. Nagulat ako. Kusang humigpit ang hawak niya. Hindi man masyadong masakit, pero mas grabe ang pakiramdam ko.
Sorry. Walang nakaligtas sa dalaga. Sa huli, mahinang umungol siya ng ilang beses. Hindi ko sinasadya. Tinitignan niya pa ako ng maingat. Medyo bumibigat ang paghinga ko, lalo na dahil sa pajama na binili ni Yan Chiyu. Itim na silk na spaghetti strap dress. Kapag dumagan ako sa kanya, hindi ko na talaga kayang pigilan ang sarili ko. Kahit hindi siguro manlaban ng dalaga, natatakot akong baka magalit siya sa akin pagkatapos. Hindi maganda yon. Pero ang hirap pigilan ang sarili ko. Alam ito ng mga kalalakihan, naiintindihan nila ito. Nakita ni Yan Chiyu na nakapikit ako at pilit na kumakalma. Mukhang nahihiya siya. Unti-unti nang kumakalma ang paghinga ko, tapos narinig ko ang nakakahiyang boses ni Xiaoyu. Kuya, kung hindi mo na kaya, pwede kitang tulungan. Tapos habang nakatingin ako kay Xiaoyu, medyo kinikilig ako. Tapos namumula siyang humarap at tinitignan ang nakapikit na mga mata ni Xiaoyu. Nararamdaman ko pa nga ang panginginig ng katawan niya sa ibaba. Kinakabahan ang dalaga. Humina ako ng malalim. Hindi ko pa rin nagawang gawin yon. Dahan-dahan nang binababa ni Yan Chiyu ang nakasuportang mga braso at binti. Pero naging magaan ang pakiramdam niya. Umupo siya. Bahagyang nanlalabo ang mata habang nakatingin sa nakabukas na pinto. Parang may manipis na ulap pa sa harap niya. Muntik ko na siyang gahasain kanina. Tinitignan ko si Xiaoyu. Tinitignan ko si Xiaoyu. Tinitignan ko si Xiaoyu. Tinitignan ko si Xiaoyu. Iniisip ko, medyo kinakabahan si Yan Chiyu. Kinuyom niya ang kamao sa dibdib niya, tapos dahan-dahan niya itong binuksan. Nahihiya. Medyo nadismaya na naman ako. Pilit kong isinara yung takip ng may inis. Ano ba yan? Naghanda na nga yung tao, bigla namang preno. Napayo ko si Yan Chiyu. Ini-imagine ko yung sinabi ni Kuya kanina, nahihiya akong nagtakip ng kumot ng mahigpit, tapos pumunta sa kama. Pinapalo ko yung kama gamit yung binti ko. May naririnig akong tubig sa banyo sa tabi. Naglagay ako ng malamig na tubig sa kamay ko. Isa-isa kong pinapahid sa mukha ko. Tumingin ako sa salamin, pakiramdam ko bumabalik na yung katinuan ko. Habang iniisip ko yon, napatingin ako ulit ng nag-aalangan. Sa toilet bowl sa likod ko. Pero umiling ako. Hindi pwede. Napagdesisyonan ko na dati. Nandito rin si Xiaoyu, hindi pwede. Hindi to maganda. Hirap na ako. Simula nang lumipat kami dito. Hindi ko na alam kung ilang beses ko na tong ginawa. Nakakahiya, sa simula pa naman tuwang-tuwa pa ako na makakasama ko si Xiaoyu. Pinunasan ko yung kamay ko at lumabas. Nakita ko agad si Xiaoyu na naghihintay sa tabi ng banyo. Pinaghintay kita ng matagal. Sige, pasok ka na. Sabi ko. Tumabi ako para padaanin siya. Pero hindi gumalaw si Yan Chiyu, nakatitig lang siya sa akin. Naiilang ako sa titig niya. Siguro dahil sa ginawa ko kanina. Sasabihin niya kaya ngayon na. Isa akong pervert. Tapos hindi niya na ako kikilalaning kuya at maghihiwalay na kami. Medyo napalayo na yung iniisip ko, pero ganito talaga ako. Ito yung paraan ko ng pag-isip. Lahat ng posibilidad sa kahit anong bagay, pinoproject ko. Ito yung nakasanayan ko. At yung posibilidad na kamuhian ako, walang duda na yun yung pinakamalaki sa paningin ko. Kuya, parang hirap ka na. Nagulat ako. Hindi ko talaga inasahan na. Ganito si Xiaoyu. Sa totoo lang, okay lang naman ako, pero nabasa ko online na. Hindi maganda sa katawan ng lalaki kung lagi silang nagpipigil. Dahan-dahang tumingin sa akin si Yan Chiyu gamit ang kanyang maliksing mga mata. Tapos tumingin sa ibaba, lalo na doon. Agad kong tinakpan gamit ang kamay ko. Xiaoyu, huwag na nating pag-usapan yan, pwede ba? Baka makaramdam na naman ako. Ang hindi ko inaasahan, hinila bigla ng dalaga yung kamay ko. Saka sinabi ko na kanina sa kama, pwede kitang tulungan, kuya. Namumula na yung mukha ni Yan Chiyu. Hindi rin niya alam kung siya ba ay malibog o ano, basta't nahihirapan ang kuya. Responsibilidad din niya. Kailangan niya talagang tumulong. May sakit siguro ang kilay niya. Naisip ng dalagita at lumuhod, tinitingnan si Xiaoyu na nakaluhod at malakas na sinabi. Tumigil ka. Hindi natutuwa si Yan Chiyu at nakasimangot. Bakit ba? Anong sinasabi mo? Hindi ako nakatiis na hawakan. Ang batok niya. Kuya, kapatid, hindi ba pwedeng magtulungan? Sumagot si Yan Chiyu na nakatirik ang leg, alam mo pa pala na magkapatid tayo. Dapat ba ang ganitong bagay? Tanong ko, syempre bawal kung tunay. Pero hindi naman tayo tunay, di ba? Bumuka ang bibig ko, pero hindi pa ako nakakapagsalita. Sinagot na naman ako ng dalagita ng hindi tunay. Binaliwala ako. Tinitignan ko ang nagtatagumpay ng ngiti ni Yan Chiyu at nagawa niya akong patawanin. Palaging binabantayan ang bibig niya. Hindi rin pwede kung hindi tunay. Huwag isipin ng mga bata ang mga kakaibang bagay araw-araw. Pero kuya, malaki na ako. Pero sa paningin ko, bata ka pa rin. Si Yan Chiyu naman ang natahimik. Hinahawakan ko na nga yung dibdib at baywang mo, kuya. Bakit hindi mo sinasabi? Pwede namang hindi ko hawakan. Kinindatan ko siya ng walang malay, tinitingnan siya ng may halong ngiti. Bakit ganyan ka na, kuya? Wala ka na bang pagnanasa? At sinasabi mo pang hindi mo ako hahawakan?
Nasayang lang ba lahat ng paghihirap ko nitong mga nakaraang araw? Nag-aalalang isip ni Yan Chiu. O baka naman wala akong appeal sa paningin ni Kuya, nawalan siya ng pag-asa. Hindi ba ako kakit-akit kay Kuya? Kaya hindi niya ako gusto. Pero sabi naman ni Xiaoyanzi. Narinig nilang gusto ako ni Kuya. Baka naman niloloko lang nila kami. Tinitingnan ang malungkot na dalagita. Hinawakan ko ang ulo niya. Magulo na nga dahil bagong gising, mas lalo pang gumulo. Pero hindi alintana ni Yan Chiu. Gusto niyang hinahawakan siya ni Kuya. Nang makita kong malapit nang umiyak si Xiaoyu. Agad ko siyang niyakap sa baywang at binuhat. Bumalik ako sa kwarto at inilagay siya sa kama. Sige na, huwag ka nang malungkot. Magbihis ka na. Luluto ako ng pananghalian. Pero ayaw pa ring bumitaw ni Yan Chiu. Nang makita ko ito, hinawakan ko ang hita niya gamit ang dalawang kamay. Sinamantala ko ang pagkakataon ng manigas si Xiaoyu. Umatras ako. Kuya, hindi mo ba sinabing hindi mo ako hahawakan? Tanong lang ng dalagita na namumula ang mukha. Sabi mo ba walang bastos, pero eto't sinusubukan mo na agad. Sa bibig ni Yan Chiu. May kaunting katuwaan. Nahuli ko ang reaksyon na yon. Dapat simula pa lang sinasanay na to. Seryoso ang mukha ko, nanlaki ang mga mata ni Yan Chiu. Kuya, bakit ka ganyan? Nakita kong kinakagat ni Xiaoyu ang labi niya, gusto niyang kagatin ang sarili. Umaatras ako at nabangga ang mesa. Nadulas ang kamay ko at napakapit ako. Tapos parang may napindot ako. Pagkuha ko, isang bungkos ng susi. Nagulat ako. Mag-uumaga na pero hindi ko napansin. Saan to nanggaling? Habang pinagmamasdan ko. May umagaw nito agad. Inagaw ang susi at itinago sa likod niya. Xiaoyu, ikaw. Tinitignan ko si Yan Chiu na umiiwas ng tingin. Naintindihan ko na kung para saan ang susing ito. Inilahad ko ang kamay ko at tinawag siya, pero mabilis na umiling ang dalaga. Xiaoyu, sumunod ka. Ibigay mo na sa akin. Hindi pwede. Yinakap ni Yan Chiu ang susi at umurong. Talaga ka, bata ka. Saan ba yan galing? Sinabi ko habang papalapit sa kanya. Diretsong ipinasok ni Yan Chiu ang kamay niya sa damit, inilagay ang susi sa dibdib niya. Minsan talaga wala akong masabi. Tinitignan ang walang magawa kong itsura, tagumpay ang ngiti ni Yan Chiu. Itinulak pa niya ang dibdib niya sa akin. Nang akit ka ba? Kuya, hindi ka pwedeng maging bastos sa akin. Xiaoyu, sa tingin mo ba talaga hindi ko kaya? Mariing tumango ang dalaga bilang pagsang-ayon. Kung kaya talaga ng taong to, kanina palang 2 araw na akong kinain ng buo. Kahit anong gawin ko, wala akong magawa. Sa ngayon, hindi ko talaga iyon gagawin. Sabihin niyo sa akin, saan galing ang susi na yan? Umaatras ako. Itinanong ko ang gumugulo sa isip ko. Hindi ko pa nakikita to, imposible namang ipinagawa mo to, Xiaoyu. Hindi napigilan Yan Chiu ang tumawa. Utak ko ba ay may diferensya? Medyo malayo nga yang iniisip mo. Palagi akong kasama ni Xiaoyu. Saan siya nagkaroon ng oras para ipagawa yon? Hindi naman siguro ikaw ang gumawa nito. O kaya naman, kinontak ka ng landlord nang walang paalam. Kuya, gusto mo ba akong patawanin? Ang dami mong iniisip. Ipinakita ni Yan Chiu ang susi sa akin. Hindi ko kasalanan to, ikaw ang malabo ang mata. Paano? Hindi mo ba napansin na may susi na nakasabit sa pader sa may pinto? Alam ko. Dati kapag umuwi tayo, hindi ko ba isinasabit ang susi doon? At saka, yung susi sa pinto. Ipinadala yun ng landlord sa tiyahin ko. Imposible namang ipinadala ng landlord ang susi kay Xiaoyu sa pamamagitan ng mga magulang niya. Nakangiting sabi ni Yan Chiu, kaya nga, unang araw natin dito eh. Kuya, hindi mo ba napansin na may nakasabit na susi doon? Wala. Dahan-dahan akong umiling. Hindi ko talaga maalala. Hindi ko man lang napansin noong araw na yon na. May susi sa labas. Sandali, bigla kong naintindihan. Kaya pala pinaalala mo pa sa akin noong araw na may susi sa labas. Ibig sabihin, nauna mong nakita na may susi doon. Tama. Biro mo, nakita mo na ang susi, hindi mo pa sinabi sa akin. Matagal mo na palang plano to, ano? Inis akong lumapit at kinutusan ang ulo ni Yan Chiu. Aray, aray, takip ni Yan Chiu sa kanyang ulo gamit ang 2 kamay, nakasimangot na nagrereklamo. Sinabi ko na nga sa'yo, ganyan ka pa rin. Hindi ba makatarungan yan? So, ako pa ang mali. Nagbanta akong muli na itataas ang aking kamao. Umiwas naman si Yan Chiu. Naalala niya bigla ang sinabi ni Murong Yan na lagi siyang nagpapakita ng pagiging sunod-sunuran. Kailangan daw marunong lumaban. Pero wala namang masama kung magpapakumbaba sa taong gusto mo. Sa isip niya, lumapit siya at nagpapakarga. Hinaplos ko ang kanyang ulo. Parang bata talaga. Sabi nila matanda na raw ako. Totoo ngang matanda na ako. Padabog kong kinurot ang kanyang malambot na pisngi. Humikbi naman si Yan Chiu. Narinig ko ang sinabi ni Kuya, panahon na rin para maghanap ng kasintahan. Natigilan si Yan Chiu. Tumingin kay Kuya. Nagkibit balikat ako na parang walang nangyari. Sinadya ko talagang sabihin yon. Gusto ko lang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Xiaoyu. Pero bakit hindi pa siya nagsasalita? Kaya ako na ang nagtanong. Bakit ka nakatingin sa akin? Umiling ang dalaga. Wala.
Pagkatapos ay yumuko at hindi tumingin sa akin. Anong reaksyon ang gusto ninyo? Nag-iisip ako kung paano itatanong nang hindi ko nalalaman. Nang biglang nagsalita si Yan Chiyo habang nagluluto ako ng pananghalian. Anong ibig sabihin ng panahon na para maghanap ng kasintahan? Nakita ko si Xiaoyu na nag-iisip. Bakit ko sasagutin? Kasi matanda ka na. Hindi na may tuturing na maagang pag-ibig. Pwede ka nang maghanap ng kasintahan. Kaya bakit kailangang ikategorya ang likas na damdamin ng tao bilang isang maling maagang pag-ibig? Hindi ko maintindihan. Pero kung hindi ko talaga maintindihan, ayaw ko nang magpumilit. Ano naman kung maagang umibig? Talaga bang hindi masaya si Yan Chiyo sa isa't isa? Sa sinabi mong yan, parang may gusto ka. Agad akong nagtanong pero sadyang matalino ang dalaga, hindi nagpapadala. Nakabusangot na nagsinungaling, kuya, bakit mo tinatanong? Isang tanong pabalik ang hindi ako makapagsalita. Wala, nagtatanong lang, winasiwas ko ang kamay ko. Nagulat na naman ako. Ano nang masama kung mag-alala ang magkapatid? Sinong nagsabing magkapatid kayo? Sa isip ni Yan Chiyo nagrereklamo, pero sumagot pa rin, gusto kanino? Siguradong gusto kanya, napakalaking tanga. Yan ang iniisip ko. Kumislap ang kanyang mga mata, at nang sabihin, sa tingin mo ba may gusto ako? Gusto mo bang magka-boyfriend ako? Nanahimik ako, parang napansin niya. Na medyo nasobrahan siya sa tanong, humarap sa akin si Yan Chiyo at niyakap ako. Mahigpit na nakadikit ang ulo niya sa dibdib ko, ang boses niya ay garalgal at parang may tampo. Kailangan ko bang makipagrelasyon sa iba? Hindi ba pwede sa'yo? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Sunod-sunod na tanong ni Yan Chiyo, parang gustong malaman ang lahat. Sige, tanungin kita, kuya, may gusto ka ba? Gusto mo bang magka-boyfriend? Paulit-ulit na hilaan, hindi kailanman nasabi sa mga labi. Ngayon medyo naguluhan ako. Hindi rin alam ni Yan Chiyo kung bakit bigla siyang magsalita. Nang may ganoong katindihang pananalakay, parang gustong ilabas lahat ng kinikimkim na sama ng loob. Talagang ang gusto niyang magwala, ilabas lahat ng hinanakit niya. Ipagtapat ang kanyang pagmamahal pero nagpigil siya. Sa tingin mo ba? Ginaya ko ang sagot ni Yan Chiyo kanina. Hindi ko alam. Kaya nga tatanungin kita. Titig na titig sa akin si Yan Chiyo. Kung gayon, papalitan ko ang tanong. Gusto mo bang makitang may boyfriend ang kapatid mo? O iiwan mo ang kapatid mo para magkagusto sa ibang babae? Nakangiti siya sa akin, mukhang kalmado pero nakakatakot. Ngayon ko lang din siya nakitang ganyan kaseryoso. Kahit na parang nagbibiruan lang kaming dalawa. Nararamdaman ko ang kanyang sinseridad. Umiling ako. Hindi naman. Mahigpit ko siyang niyakap. Hindi ako maghahanap ng ibang babae. Ikaw lang ang gusto ko, Xiaoyu. Hindi kapatid. Si Xiaoyu. Sapat na yon. Nang marinig ni Yan Chiyo yon. Namula agad ang mukha niya. Isinubsob niya ang ulo sa dibdib ng kuya niya. Ang Xiaoyu mo. Medyo nahihiya ang dalaga, pero pautal-utal siyang sumagot. Kuya lang din ang gusto ko. Napakaganda ng pakiramdam na ako lang ang gusto ni kuya. Ang lungkot niya ay biglang nawala. Mula sa pagiging matapang kanina, bumalik na naman siya sa pagiging ordinaryong dalaga. Ako rin naman ay masaya. Pinigilan ko ang ngiti ko at ginulo ang buhok niya. Nagkasundo tayo. Ikaw lang ang gusto ko. Hindi ko sinabi ng diretsyo. Dalawang kahulugan pero pareho naming hindi binigyang diin. Kuya. Mahina ang boses ng dalaga. Gusto ko ng kiss. Nakasimangot siyang lumapit pero hinarang ko ng palad ko. Bakit hindi pwedeng maghalikan ang magkapatid? Umiyak si Yan Chiyo dahil tinanggihan ko siya. Niyakap niya ako at iniwas ang tingin. Pero at least nahalikan niya ang kamay ko, di ba? Sa pag-isip na yon, hindi ko na kailangan. Pang-aliwin si Yan Chiyo. Muli siyang yumakap sa akin. Mahinahon kong pinagmasdan ang hindi mapakaling dalaga. Iniisip ko na kung first kiss namin, dapat sa romantikong tagpo mangyari. Hindi pwedeng basta-basta lang. Kahit hindi gaanong pihikan si Xiaoyu, lahat naman ng babae gustong magkaroon ng knight in shining armor, di ba? Pangarap ng babae. Hindi bale kung hindi niya alalahanin pero ako, kailangan kong paghandaan. Sana maging 70% na ako, knight in shining armor. Wala pa kasing nagsasabi. Na gusto ako ni Xiaoyu. Nakita ko kanina, gusto pa niya akong halikan, kaya hindi ako nagmamadali. Gusto kong mag-iwan ng magandang alaala sa babaeng gusto ko at hindi lang basta maalala na. Nag-propose ako sa kanya at pumayag siya. Paano ko ba sasabihin? Napakadali, walang thrill. Kahit na yon ang pinakapopular na paraan ng pag-propose. Hindi ako papayag. Xiaoyu ko, susubukan ko. Kahit na naghahanda lang ako ng sasabihin. Kuya, sinira ng tawag ang iniisip ko. Nakita ko si Yan Chiyo na nakatingin sa akin, umiti siya, at ang aking puso ay lumambot na parang gasuklay na buwan, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagmamahal. Umiling pa siya at sinabi, wala, gusto lang kitang yakapin. Tumango ako, at pagkatapos ay nagtanong, Xiaoyu, gaano katagal mo pa gustong yumakap? Kapag nagtagal pa, pwede na tayong maghintay hanggang makakain tayo ng hapunan. Nang marinig ito ni Yan Chiyo, dali-dali niyang ibinaon muli ang kanyang ulo. Mas mahigpit pa ang yakap, yakap pa ng kaunti.
Lumitaw ang malalaki at nagliliwanag niyang mga mata. Pakiusap kuya, kahit saglit lang, pwede ba? Bumuntong hininga ako, anong magagawa ko, ang taong mahal ko. Pagkatapos ay ipinatong ko ang aking baba sa kanyang ulo. Kung ganoon, yayakap din ako saglit. Masayang naglambing ang dalaga. Gusto ko ang sarili ko na ganito. Nakasandal sa ulo ng dalaga, tumingin ako sa labas ng bintana. Pumasok ang sikat ng araw sa pamamagitan ng mga siwang sa pagitan ng mga bintana. Sinira nito ang liwanag at anino. Kuya, sabi mo kung gabi na. Ang tanawin na nakikita natin dito, hindi ba mas maganda? Bigla kong naalala ang dati. Nausapan namin ni Xiaoyu sa amusement park. Noon ay itinuro ni Yan Chiu ang amusement park sa ibaba at sinabi. Hawak niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, tinitingnan ang masiglang tanawin sa lupa, at ang malayang paglipad ng mga ulap sa langit. Kung ganoon, ang mga ilaw sa lupa ay maningning at pagkatapos ay sinabayan pa ng mga paputok sa buong langit. Ganoon na lang kaganda. Kung mayroong pagtatapat pa, ang lahat ng ito ay magiging isang magandang romansa. Hindi ba kuya? Biglang lumingon si Yan Chiu para tingnan ako. Tinitingnan ang pag-asa sa mga mata ng dalaga, tumango pa rin ako at sinabi. Pagkatapos makuha ang sagot, tumingin muli si Yan Chiu sa labas. Umagang-umaga sumakay sa Ferris wheel. Hindi talaga magandang pagpipilian, hindi pa umaandar ang mga ilaw sa ibaba, mukhang puno ng alikabok. Maputla, hindi maganda ang ilaw. Buti na lang at may kaunting aliw na dala ng asul na langit. Xiaoyu, sinabi mo kanina ang tungkol sa pagtatapat kapag gusto mong magtapat sa'yo. Anong eksena? Katulad ng sinabi mo kanina, kailangan ba gabi at may mga paputok? Nagtanong ako ng kaswal. Siyempre hindi ah. Nakasandal si Yan Chiu sa bintana. Lumingon at nakangiting sinabi, kailangan din na ang taong gusto ko ang magtatapat. Ngunit nabalitaan ko na kapag umabot ang Ferris wheel sa pinakamataas na bahagi, ang mga magkasintahan na naghahalikan sa ilalim ng mga paputok. Magkasama magpakailanman. Lumingon si Yan Chiu para tumingin sa taong matagal na niyang gusto. Habang buhay ba? Sa ilalim ng mga paputok. Bahagya akong natauhan at mumiti. Saglit lang nawala ang mga paputok. Paano nito ay representa ang walang hanggan? Habang buhay. Pero ang ganda noon ay, hindi ko makakalimutan. Habang buhay, hindi ba't iyon din ang walang hanggan? Tanong ni Yan Chiu, walang hanggang halik. Basta ako, hindi ko makakalimutan. Palihim siyang tumingin sa mukha ng kanyang kuya. Tumalikod bago umalis, tinitignan ang likod ng dalaga. Maganda ang kanyang tindig, parang bulaklak sa mahinang hangin. Kakit-akit at marikit. Ganoon ba? Hindi makakalimutan. Sinikap kong itatak siya. Sa aking memorya. Sa gayon, hindi ko rin makakalimutan. Lagi kong maaalala. Noon, maliwanag ang mga mata ni Xiaoyu, umaasang nakatingin sa akin. Pero hindi ko noon maintindihan ang emosyon ni Xiaoyu. Pero ngayon naiintindihan ko na. Lahat ng dati ay naiintindihan ko na. Ibibigay ko sa kanya ang magandang bagay na inaasahan niya. Siguro itong bagay na ito. Baka nakalimutan ko nang sabihin sa kanya. At nakalimutan din niya ni Yan Chiu na nasabi niya sa akin ang mga ito dati. Bigla niya lang sinabi noon, pero hindi ibig sabihin na hindi niya gusto ang eksena. Umaasa pa rin siya sa gabi. Romansa at kumikinang na ilaw, nagliparang paputok at angtor. Sige na, Xiaoyu. Kung hindi ka pababangon, abutan tayo ng tanghalian. Walang gana kong sinabi. Hindi mapalagay si Yan Chiu, naglalambing at sinabi, kung gayon, hindi mo ako pwedeng hubaran habang nagluluto. Anong mga pinagsasabi mo? Hindi ko alam kung tatawa o maiinis ako. Hinaplos ko ang ulo ni Xiaoyu. Talagang napakalambing mo. Hindi natuwa si Yan Chiu sa sinabi ko at gumalaw sa aking bisig. Walang-wala ang lakas ng kanyang mga mata sa pananakot. Kapag may gustong yumakap sa akin, hindi ko nga binibigay. Kuya, hindi mo na ba ako pinapahalagahan dahil nakuha mo na ako? Talaga ngang sinungaling ang mga lalaki. Kanina lang sinasabi na gusto niya si Xiaoyu, tapos ngayon itutulak na ako palayo. Masamang kuya. Nagalit ang dalaga at pagkatapos ay tumalikod at hindi na ako pinansin. Pero mahigpit pa rin siyang nakayakap sa akin. Kahit hindi ako pinapansin, iba pa rin ang pagyakap. Nakita ko na kung gaano katigas ang ulo ng mga babae. Mas sobra pa. Kung ganoon. Kung gayon, hindi rin kita dapat yakapin. Sabi ko sabay bitiw ng kamay at saka sa dalagita. Anong ginagawa mo? Tanong ni Yan Chiu. Wala naman. Inosente kong paliwanag, sinabi mo na nga, bakit pa yayakap? Kung ganoon, hindi ko rin kailangang yakapin ka. Hindi ba't ikaw? Xiaoyu, bakit hindi ka pa bumibitaw? Kitang-kita ang aking pagkabalisa. Bumitaw ka na. Ano na hinihintay mo? Kailan ko ba sinabing ayaw kong yumakap? Tingnan mo nga. Hindi ba't sinabi mo lang na hindi mo ako kakausapin? Ilang beses ka na ngang nagsalita. Talaga nga. Tama nga ang sinabi ni Mama, hindi dapat pinaniniwalaan ang magagandang babae. Gigil sa inis si Yan Chiu. Ang kapal naman ng mukha ng taong to, kahit na siya ang unang nagsabi nun. Nakakainis. Balak ko pa naman sanang pahirapan si kuya, pero ako pa ang napahirapan. Ayaw mo akong yakapin.
Agad ko siyang pinigilan. Sabi lang naman niya yon. Ang braso niyang nakayakap sa bewang ko. Hindi man lang lumuwag kahit kaunti, mas lalo pang ang humigpit. Napabuntong hininga ako. Hinaplos ko ang ulo niya. Sige na, nagkamali si kuya. Pagkatapos, lumapit ako at naglambing sa kanya. Hindi na rin masaya ang bata. Biglang sumaya si Yanchiu. Gumanti siya ng paglambing sa akin, pero hindi kita basta-basta papakawalan, kuya. Kung gayon, ano nang gagawin mo? Yayakap pa ng matagal. Mga 20 minuto. CJ, sa tingin ko, hindi na ako makakatakas sa malambing na mundo ni Xiaoyu. Umabot ng kalahating oras na yakap kami sa kama. Malapit nang mag-alas 2 ng hapon. Nakakapagod ang tumayo habang nakayakap. Kaya't bumalik kami sa kama. Alam ko na si kuya ang pinakamapagbigay sa akin. Masayang yumakap si Yanchiu mula sa likod. Kahit na nagluluto, may sinasabi pa rin siya. Balak niya sanang magpayakap kay kuya, pero mahirap magluto ng ganon. Kaya't wala siyang magawa kundi dumikit sa likod ni kuya. Wala akong nagawa kundi mapailing. Si kuya ang pinakamapagbigay sa'yo, kaya alalahanin mo rin si kuya. Huwag mong ibigay ang lahat ng bigat mo eh. Lalo na kapag dumidikit ka ng buo. Mas ramdam ko ang lambot na yun kaysa sa harapan. Naintindihan ni Xiaoyu. At isa pa, ipasok mo ang kamay mo sa loob ng palda ko. Huwag kang magpapadikit ng mantika mamaya. CJ, pagkatapos, sumunod naman siya at ipinasok ang kamay niya. Ang tagal sa akin, hinahayaan kitang ipasok ang kamay mo sa ilalim ng palda ko, bakit mo ipinapasok sa loob ng damit ko? Hindi ba't pareho lang yon? At saka, hindi ba't mas makakaiwas ito na mahawakan ng mga bastos? Hinuli ko na ang kamay na basta-basta humahawak sa tiyan ko. Huwag ka ngang magbasa ng kung ano-ano. Hindi ko pa nga ipinapasok sa loob. Bumubulong si Yanchiu. Anong sinasabi mo? Wala. Kuya, magluto ka ng maayos. Iyan ang sinasabi niya sa bibig niya. Pero sa maliit na utak ni Yanchiu, malinaw na malinaw pa rin yon. Malaki nga talaga. Iyon ay noong mga nakaraang buwan, nang naliligo si kuya, hindi niya sinasadyang. Nabuksan ang pinto ng banyo at nakita niya. Habang iniisip iyon, namumula ang mukha ng dalaga. At saka, nakita niya si Lanzan kanina. Parang may kakaiba sa kanya. Hindi ko sinasadyang tumingin sa kanya. Bumaling si Yanchiu at inosenteng kumindat sa akin. Umiling ako. Hindi ko pinansin ang dalaga sa likod ko, nagsimulang magprito ng itlog. Pareho kaming walang gaanong ehersisyo paggising. Kaya tamad ang katawan namin at hindi makakain ng masyadong mamantika. Kaya minabuti kong gawing simple na lang. Pareho naman kaming hindi mapili sa pagkain. Binaliktad ko lang ito, tapos naglagay ng kaunting pampalasa. Kaya hindi ko na kailangang maghirap masyado. Kaya mas nakatuon ako sa pakiramdam. Kahit si Xiaoyu. Kahit anong pisngi niya ang ginagamit niya para sumandal sa akin, kaya kong hulaan. Ngayon, baba. Iniisip ko, at hindi na ako nagkamali. Sumasandal nga ang dalaga gamit ang kanyang baba. Tumingala at tumitingin sa kuya. Ang gwapo ni kuya. Habang tumatagal, mas nagugustuhan ko siya. Gusto kong gumawa ng hakbang. Gaya ng alam ng lahat, si Xiaoyu ay isang praktikal na tao. Lalo na pagdating kay kuya. Ang mga iniisip ni Yanchiu ay napakayaman, aktibo, at makulay. Sumulyap ako kay kuya at napansin kong hindi ako nito tinitignan. Tapos tahimik siyang. Inikit ang labi niya sa likod ni kuya. Iniisip ko, siguradong labi ang malambot na ito. Nagulat ako. Nakatapat ang labi ni Yanchiu sa likod ko. Paminsan-minsan ay sumusubok pa siya, nagpapanggap na kapatid. Ang talas ng pakiramdam ko, no? Nabuko niya kaagad. Siguro iniisip ni kuya. Pangalan ko ang tinatawag niya. Iniisip iyon ni Yanchiu, kaya mas panatag siyang gumawa ng gusto niya. Mayroon siyang 79.7% na kasiguruhan na hindi siya magkakamali. Tutal, madalas niya itong ginagawa. Hindi nawawala ang kanyang galing. Gaya na lamang kagabi nang umakyat siya sa kama. Pag nanakaw ng halik habang natutulog si kuya, o kaya naman noong dati na sumasandal sa kanya. Sinasamantala ang pagkakataon para yumuko ang labi, siya pa naman ay totoong tao, ang cute na dalagita. Isang patagong halik lang naman, saka isa pa, noong bata pa naman madalas naman yon. Sa harap mismo ni kuya araw-araw siyang hinahalikan. Sa harap ng mga magulang, naghahalikan pa nga. Kaya lang, nang lumaki, hindi na talaga bagay kaya tumigil na. Kapag naiisip ko yon, nagsisisi si Yanchiu. Sana noon hindi na lang naghalikan sa harap ng mga magulang. Bakit hindi na rin naglakas loob na humalik ng patago? Kung nagpatuloy lang sana hanggang. Ngayon, baka sakaling. Gusto ng ending ni kuya, manghiyak-niyak si Yanchiu. Ang maliit na bibig ay nakadikit pa rin sa balikat at likod. Hindi, anong ginagawa ni Xiaoyu? Hindi ba niya alam na nagluluto ako? Pipigilan ko ba siya? Kumikiliti ang puso ko. Pero paano ko siya mapapahinto? Hinayaan ko na lang siya. Hindi ko napigilang ipikit ang aking mga mata. Iniisip ko si Xiaoyu na patagong humahalik sa likod ko. Sana sa pisngi na lang niya ako hinalikan. At habang nag-iisip ng kung ano-ano, napasubsob ang ulo ko. Bogsh, tumama sa range hood. Aray ko po, napasigaw ako sa sakit. Hawak ko ang noo ko.
Sakto namang tumama sa gilid doon. Anong nangyari? Tinaas ni Yan Chiu ang ulo niya. Namumula pa ang kanyang mukha. Hindi ko alam kung dahil ba sa gulat. O ano, wala. Wala naman talaga. Masakit lang ng kaunti. Pero hindi naniniwala ang dalaga. Ang braso niya na nasa loob ng damit ko. Mahigpit na kinurot ang likod ng baywang ko at mabilis na hinila ako paatras. Natakot akong masugatan siya sa kusina. Kaya sumunod na lang ako sa kanyang paghila paatras. Si Yan Chiu ay mula sa likod ko ay pumunta sa harapan ko. Kuya, nabago ka ba? Tanong agad ni Xiaoyu. Kanina raw ang lakas. Nang kalabog, hinila niya ang braso ko. Hindi ba sinabi ko na? Okay lang ako. Kumaway ako at hinaplos ang ulo niya. Sa mga mata ni Yan Chiu ay ramdam pa rin ang pag-aalala. Tumayo siya sa kanyang mga daliri. Inabot ang noo ko para hawakan. Hindi pwede. Kailangan kong tingnan. Hindi ko matanggihan si Chiu, yumuko ako para magpantay ang aming mga noo. Bumuntong hininga ako, tingnan mo, walang nangyari, pero namumula na. Sumimangot si Yan Chiu, kahit bahagyang pagtama ay namumula, okay lang basta hindi masakit. Sabi ko kung masakit, masakit. Nang makita niyang okay ako, kampante rin si Yan Chiu. May halong biro sa kanyang tono, nakapamaywang ang dalaga at nagtanong, sabihin mo, kuya, masakit. Aray, sobrang sakit, umarte akong sumasakit ang tiyan, sige, hayaan mong hipan ko. Sinabi iyon ni Yan Chiu at hinawakan ang aking mukha, lumapit ang kanyang maliit na bibig. Dahan-dahang hinihipan ang noo ng kanyang kuya, may ngiti sa kanyang mga mata, malambing ang kanyang tono. Ang noo kong namumula na, ay mas lalong guminhawa, kuya, natatandaan mo ba? Biglang hindi gumiti si Yan Chiu, noong bata pa tayo, sa tuwing nadadapa ako. Ganyan mo ako hinihipan, dahil nakayuko siya, nakatingala ako sa kanya. Sandali akong natigilan, ang batang babae sa aking alaala ay muling lumitaw sa aking isipan. Dahan-dahan, ang iyong kabataang Chiu ay malambing, ngunit ang ekspresyon ay hindi na. Umiiyak at nagpupunas ng luha, kundi katulad ng pagiging malambing ngayon, nakatingin sa akin. Ang taong gusto ko simula pa noong bata, lumaki kasama ko, ang saya. Kuya, alam mo ba? Ang bait-bait mo talaga, sobra-sobra. Simula pa noong bata, nakayuko si Yan Chiu, inaalala rin ang nakaraan. Ang aming mga alaala, napangiti rin ako at kinurot ang kanyang pisngi. Na, ang dating batang babae, ay naging dalaga na, hindi na iyakin. Ikaw ang iyakin, inis na sabi ni Yan Chiu. Inirapan ang kanyang kuya, at saka sinabi, at saka. Kahit hindi na ako bata, kailangan ko pa rin ang alaga mo, kuya, forever na akong batang babae. Nagkunwaring galit, nakasimangot at nakatingin sa akin, na para bang hindi ako pumapayag. Hindi niya ako papansinin, bawal mo akong iwanan, bahagya akong tumango. Sige, pangako ni kuya sayo, hindi bilang tunay na kuya, hindi tunay. Nakakatawa kong sinang-ayunan ang sinabi niya, natagalan pa bago ako sumaya, ang mga sulok ng aking kilay ay nakataas. Mabuti naman at muling nagtanong, masakit pa ba, kuya? Siguro may kaunti pa. Kung gayon, ikaw ang nasasaktan, masayang sabi ni Yan Chiu. Sumagot siya para sa akin. Dahil dyan, nagmayabang siya sa harap ko. At nanlaki ang mga mata, hinawakan ang aking mukha at dahan-dahang lumapit. Ang malambot na labi ng babae ay dumampi ng isang halik sa aking noo. Hindi umabot ng 2 segundo, umurong si Yan Chiu, ang malambot niyang maliit na kamay. Sa gilid ng aking mukha, namula ang aking mga tainga, nakatingin sa mga mata ng kuya. May kasamang pagkapahiya. Kung gayon,